Sa harap ng babae ay nakatayo ang isang demonyong yelo na may napakalaking laki. Isa lamang siyang baguhan na nagsisimula pa lamang, ngunit narito siya, napilitang harapin ang nakakatakot na nilalang na ito. Ngunit bilang isang tagapag-alaga na may karangalan ng lahi ng Campbell Knight, hindi maka-atras si Cecilia. Mahigpit na hinawakan ni Cecilia ang kanyang espada at sumugod. Walang bakas ng emosyon ang mga mata ng halimaw. Naglunsad ito ng sunod-sunod na maliliit na halijing yelo diretso sa kanya. Walang paraan si Cecilia para ipagtanggol or labanan ito. Bumagsak siya sa lupa, dilat na dilat ang mga mata, walang magawa habang pinapanood ang halimaw na pinakawalan ang nakakasawi nitong atake. Sa sandaling iyon bago siya inagaw ng kasawian, isang kislap ng liwanag ang sumilay sa hangin. Ito ay ang kaban ng isang matalas na talam, na agad na pumutol sa pag-atake ng halimaw. Nakatayo sa harap niya ang isang binata na halos kasing edad niya. Ang pangalan niya ay Lucas, at ito na ang ikatlong beses na iniligtas niya ito mula sa pakikipagkita sa kanyang lumikha. Nagsisimula ang ating kwento sa lungsod ng Houseman, isang lugar na kilala bilang isang malayang sentro ng kalakalan na malaya mula sa impluwensya ng imperyo at monarkiya. Tuwing may mga tulisan mula sa imperyo na sumusulpot upang guluhin at takutin ang mga mangangalakal sa lungsod, bubunutin ni Cecilia ang kanyang espada at bibigyan sila ng babala, maglaho na ngayon or mawawala ng isang mahalagang bagay. Susubukan ng mga dayuhang mangangalakal na lumaban sa una, ngunit sa sandaling makita nila ang badge ng Night Guard, magsasabi sila ng mahina, sisigaw ng, tatandaan ko ang iyong mukha, at mabilis na tatakbo kaya't naiiwan nila ang kanilang mga tsinelas. Dahil sa katapangan ni Cecilia, nakapagkalakalan ng mapayapa ang mga tao at tunay silang nagpapasalamat sa babaeng kabalyero. Habang si Cecilia ay nagpapakasaya sa papuri ng mga tao sa bayan, isang malakas na kalabog ang sumabog sa malapit, kasabay ng mga hiyawan ng mga natataranta na mamamayan. Tumingin si Cecilia at nakita ang isang lalaking nagwawagayway ng isang malaking espada ng walang pakundangan. Saan man tumama ang kanyang talam, nadudurog ang mga paninda. Mula sa kanyang kasuutan, nakilala siya ni Cecilia bilang isang mandirigma. Sumigaw siya ng babala, hinihiling na huminto siya or aatake siya. Ngunit kahit ilang beses niya siyang binalaan, hindi nagpakita ng senyales ng paghinto ang lalaki. Sinimulan ni Cecilia ang kanyang pag-atake. Gumanti ang lalaki at, sa isang simpleng hiwa lamang, napaatras si Cecilia. Nabigla siya sa nakakatakot nitong lakas at ang tunay na labanan ay tunay na ibang halimaw. Pinatatag ni Cecilia ang sarili at muling tumayo, determinadong pigilan ang kabalyero sa harap niya. Sa pagkakataong ito, mas lumala pa ang sitwasyon. Halos walang ingat na inihampas ng kalaban ang kanyang espada. Gayunpaman, nabasag ang talim ni Cecilia sa dalawa na parang gawa sa salamin. Hindi ito ordinaryong espada at ito ay naipasa sa 3 henerasyon, isang pinagmumulan ng pagmamalaki at simbolo ng pamilyang Campbell. Nang makitang nabali ang kanyang espada, nadurog ang diwa ni Cecilia. Nanatili siyang nakatayo at hindi man lang natitinag nang muling itinaas ng kanyang kalaban ang kanyang talam upang hampasin siya. Nang malapit ng hatiin ng espada si Cecilia sa gitna, isa pang talam ang hamarang dito. Sa halip na ilihis ang malaking espada, diretso itong tumusok, nahati ito sa 2 piraso. Tila nabigla ang mandirigma sa nangyari, at ang biglaang pagkagulat na iyon ang nagpabalik sa kanyang katinoan at natigilan siya. Doon natapos ang insidente nang dumating ang iba pang mga kabalyero upang pigilan at arestuhin siya. Humarap ang binata kay Cecilia na may mukhang dismayado. Iyon lang ba talaga ang mayroon siya? At nang ahas siyang tawagin ang sarili niyang kabalyero. Sa mga salitang iyon, naglakad palayo si Lucas. Hinabol siya ni Elisa, halos hindi makahinga bago siya hinabol. Marahil ay labis na pinasama ng buong pagsubok ang kanyang kalooban kaya wala na siyang ganang magtrabaho pa. Dumiretso siya sa bahay at nakatulog ng mahimbing. Sa kabilang banda, dinala ni Cecilia ang kanyang sirang espada sa pinakakilalang pandayan sa bayan, hinihiling sa kanila na ibalik ang pamana ng kanyang pamilya pero hindi nila ito magawa. Sa kasalukuyan, ang mga espada ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtunaw ng bakal at pagbubuhos nito sa mga halmahan. Halos wala nang gumagawa ng mga espada sa dating paraan, ang pagpapanday mula sa isang bala. Mas mahirap pa ang pagkukumpuni ng sirang espada upang maging isang piraso at napakakaunting mga artisan ang may ganitong kasanayan.
Naalala ni Cecilia ang matalas na talim ni Lucas. Tinanong niya ang pandayan kung ano ang address ni Lucas at hinanap ito. Mabuti na lang at isa rin itong panday. Formal niyang ipinakilala ang kanyang sarili, si Cecilia Campbell, ikatlong henerasyon ng kabalyero ng pamilyang Campbell. Pumunta siya upang hilingin kay Lucas na pandayan siya ng isang espada na hindi kailanman mababali. Si Elisa, na hindi maunawaan ang mas malalim na kahulugan sa likod ng kahilingan, ay malapit nang magpaliwanag na walang nagtatagal ng gambolain siya ni Lucas. Tinanggihan niya ang trabaho na may iba't ibang dahilan, na ang katana ay ginawa ng kanyang ama at wala siyang alam tungkol sa pagpapanday. Bago lumipas ang 5 segundo, walang ingat na inilabas ni Elisa ang katotohanan at binuking ang kanyang takip. Ang espadang iyon ay ginawa mismo ni Lucas. Alam ni Cecilia na itinuturing niya itong hindi karapat-dapat sa isang dekalidad na talam. Sinabi niya kay Lucas na ang pamilya Campbell ay lumaban upang protektahan ang Houseman mula pa noong unang araw na itinatag ang lungsod. Ito ang kanilang pinakamalaking karangalan at isang hindi maikakailang responsibilidad. Si Cecilia ay naging isang kabalyero 1 buwan pa lamang ang nakalilipas matapos pumanaw ang kanyang ama dahil sa isang malubhang sakit. Bilang panganay na anak, hindi niya maaaring hayaang maglaho ang tradisyon ng pamilya. Hiniling ni Cecilia kay Lucas na panoorin ang kanyang laban, pagkatapos ay gumawa ng desisyon. Pagkatapos niyang magsalita, tumunog ang mga alarma mula sa kabila ng mga pader. Nangangahulugan ito na isang convoy ng supply ang inaatake. Sumugod si Cecilia patungo sa kaguluhan at nakita ang maraming kabalyero na nakahiga at sugatan sa lupa, ang kanilang mga pinsala ay malayo sa maliliit. Ang mga salarin ay hindi tao, kundi mga halimaw na lobo. Pinag-aralan ni Lucas ang kanilang mga mata at napansin ang isang bagay na abnormal. May isang taong kumokontrol sa mga pangyayari mula sa likod ng mga eksena. Si Cecilia, na walang kamalayan sa agwat sa pagitan niya at ng kanyang mga kalaban, ay labis na pinalaki ang kanyang sariling lakas at sumugod ng mag-isa, sinusubukang pahangin si Lucas. Inihagis niya ang kanyang espada sa nilalang, ngunit hindi siya nakapag-iwan ng kahit isang galos sa balat nito. Habang itinataas ng halimaw ang kuko nito upang durugon siya, dumating si Lucas. Hiniwa niya ang lobo sa kalahati sa isang walang kahirap-hirap na hampas. Sumugod sa kanya ang mga natitirang lobo, ngunit natalo ng may katumpakan. Ang kanyang mga paa ay sumayaw pasulong at paatras ng may maliksi na biyaya. Ang kanyang katawan ay mabilis na humahabi upang maiwasan ang bawat atake. Sa sandaling mag-iwan ng pagkakataon ng isang halimaw, ito ay naputol. Matapos harapin ni Lucas ang mga lobo, isang lilang kislap ng liwanag ang sumabog mula sa malayo. Nang ito ay maglaho, isang alon ng nagyayelong hamog ang dumaloy sa lupain, na ginagawang yelo ang lahat ng nahawakan nito. Nang mawala ang hamog, isiniwalat nito ang napakalaking halimaw na nakita natin sa simula. Alam ni Lucas na walang pagkakataon si Cecilia laban dito. Kaya sinabihan niya si Elisa na ilabas siya roon. Mananatili siya at haharapin ito ng mag-isa. Matatag at determinado ang kanyang mga salita, ngunit kahit siya ay hindi sigurado kung kaya niyang tapusin ang bagay na ito. Kung hindi siya mag-iingat, maaaring lamunin siya ng nilalang ng buo ngayon at iluwa bukas. Ginawa ni Lucas ang kanyang makakaya upang ipagtanggol ang walang humpay na pagbuhos ng yelo na ibinabato ng halimaw, ngunit sa isang sandali ng kapabayaan, tinamaan siya at natamba. Patuloy na dumarating ang isang bagyo ng mga piraso ng yelo, walang awa na umaatake. Nang malapit na nilang tusukan si Lucas, bumalik si Cecilia. Dahil sa karangalan ng pangalang Campbell, hindi niya maaaring iwanan ang isang taong nasa panganib. Nang makita ang determinasyon ni Cecilia, wala nang sinabi pa si Lucas. Sa halip, tinawag niya si Elisa upang ilabas ang kanyang espada at isang bakal na bilet at sinimulan ang isang pambihirang pagpapakita ng mahiwagang pagpapanday. Sa utos ni Lucas, pareho silang pumikit ni Elisa ng isang mata. Nang inag at mabilis na gumalaw ang kanilang mga pupil. Isang mahiwagang bilog ang nagpakita sa lupa sa ilalim nila, at sa loob nito, isang globo ng mahiwagang enerhiya ang na-activate. Inilagay ni Lucas ang hawakan at ang bakal na bilet sa loob. Inenchant niya ang bawat masalimuot na hakbang ng proseso ng pagpapanday ayon sa pinahihintulutan. Sa bawat hakbang, ang bilet ay unti-unting nagbabago, nagkakahugis hanggang sa maisilang ang isang espada. Nang makumpleto ito, hinugot ni Lucas mula sa loob ang isang nagliliyab na pulang talam.
Tila ito ay nagliliyab sa isang walang hanggang apoy, isang apoy na sapat ang lakas upang sunugin ang kahit ano at hindi kailanman masasawi. Gamit ang espadang ito, hindi na kinatatakutan ni Lucas ang halimaw. Dahil sa pagbibigay ni Cecilia ng oras sa kanya, nagawa niyang pandayin ang talam. Ang sirang espada ng pamilya ni Cecilia, matapos matupad ang huling tungkulin nito, ay nagkapira-piraso. Ang katotohanan na ito ay nagtaglay ng ganito katagal ay isang himala. Hinawakan ni Lucas ang espada at sumulong. Habang itinataas niya ang kanyang braso, ang apoy sa katana ay umugang. Nang iwagayway ng halimaw ang mga kuko nito upang umatake, isang paalang na hiwa ang tuluyang pumutol sa tama nito. Nakatulala si Cecilia ng tahimik at ito ang mismong katana na lagi niyang pinapangarap. Ipinaliwanag ni Elisa mula sa gilid na ang paggawa ng katana sa pamantayang ito ay hindi kailanman naging isang simpleng gawain. Kung isasantabi ang maraming masalimuot na hakbang na kasama, ang proseso lamang ng pag-init at pagpapanday ng billet ay sapat na upang talunin ang hindi mabilang na panday. Tila naramdaman ng halimaw na ang kanyang kalaban ay naging mas malakas kaysa dati. Kaya, muli itong nagbago. Ang kanyang katawan ay lalong lumaki. Ang kanyang katawan ay hindi na isang simpleng bilog na hugis, ngunit ngayon ay mayroon ng natatanging harap at likod. Ang mga pakpak ay sumibol mula sa kanyang likuran at nagpakawala ng isang Grand ISO na direktang nakatutok kay Lucas. Hinigpitan ni Lucas ang hawak sa espada at kumilos upang umiwas. Kahanga-hanga ang kanyang bilis, ngunit ang kapal ng yelo ay nakakapangilabot. Maraming piraso ng yelo ang dumampi sa kanyang balat nang hindi siya tinamaan ng diretso. Nagtaka si Cecilia kung bakit hindi ginamit ni Lucas ang kanyang espada para hamarang. Ang kahinaan ng isang katana ay nasa manipis at malutong nitong katangian. Tulad ng nakita niya noon, nataman si Lucas nang mabali ang kanyang dating katana. Hindi niya kayang hamarang at kailangan niyang umiwas. Iyan ang estilo ng pakikipaglaban na kailangang matutunan ng sinumang may hawak na katana. Mukhang nalulula si Lucas ngunit ang totoo ay kabaligtaran. Naiintindihan niya ang kanyang saklaw ng pag-atake at alam niya kung kailan eksaktong samantalahin ang pagkakataon. Para patunayan ang mga salita ni Elisa, sumugod si Lucas at nagukit ng isang malaking hiwa sa tiyan ng halimaw, pagkatapos ay ginamit ang binti nito bilang springboard upang ilunsad ang sarili sa ere at maglabas ng isang mapaminsalang hiwa na naghati sa halimaw sa dalawa. Ang pagkasaksi nito ay nagbukas ng mga mata ni Cecilia sa isang bagong mundo. Hindi lamang makapangyarihan at mayaman sa karanasan si Lucas, kundi ang espadang hawak niya ay hindi kapani-paniwalang dekalidad. Ang tanging nakakapanghinayang ay isa lamang itong sandatang minsanang gamitin. Pagkatapos ng labanan, ito ay natunaw sa hangin at naging alikabok, walang natira. At hindi lang ang katana, ganito rin ang nangyari sa baluti ni Cecilia. Ginamit niya ito para protektahan si Lucas, kaya ngayon ay nabasag ito, ang mga piraso ay nahuhulog sa lupa at inilantad ang kanyang plot armor. Tumingin ang kamera sa langit ng sandaling iyon, at umalangaw sa hangin ang malakas na sigaw ni Lucas. Kinabukasan, ipinaalam ni Cecilia kay Lucas ang tungkol sa pabuya, pagkatapos ay nahihiyang at taos-pusong humingi ng tawad. Ngunit paano tatanggapin ni Lucas ang isang paghingi ng tawad? May lakas ng loob siyang suntukin ito ng napakalakas na nag-iwan sa kanya ng pasangmukha at naisip na isang simpleng paumanhin lang ang makakaayos nito. Ang mga bagay ba na iyon ay may ginto, may mga diamante, or armado ng mga nuclear warhead? Dahil anuman ang mga ito, isang tingin lang sa mga ito ay mapapaganda siya ng napakalakas kaya't ganito ang kinahinatnan. Dapat niya itong suntukin pabalik para malaman niya ang nararamdaman nito dahil sa pagpapahirap na natamo niya. Hindi nakadalo si Lucas sa kumperensya ng Balbanil kung saan pinag-uusapan ng lahat ang demonyong nagpasiklab ng digmaan 44 taon na ang nakalilipas. Ang muling pagpapakita ng isang demonyo kahapon ay nagparamdam sa kanila na ang araw ng paggising nito ay hindi na malayo. Kailangan nilang makipagkarera laban sa oras. Kung unang matagpuan ng sangkatauhan ang sagradong espada, may pag-asa pa rin. Ngunit kung magising ang Balbanil at wala pa ring espada ang sangkatauhan, mabuti pa'y simulan na nilang magsalok ng lupa mula sa likod bahay ngayon, para hindi maging kagulat-gulat ang paglipat sa kabilang buhay. Sa pinangyarihan ng pagsalakay kahapon, nakahuli ang mga kabalyero ng ilang bandido at inimbestigahan sila. Wala silang alam tungkol sa mahiwagang figure sa likod ng lahat.
Nangyari ang lahat dahil sinabi sa kanila ng taong iyon na may kayamanan sa convoy, kaya kumilos ang mga bandido. Bukod pa riyan, ang kanilang pinuno ay ginawang halimaw ng figure-ring iyon. Pagkatapos magsalita ng bandido, isang nilalang ang lumabas sa kanyang bibig. Mabuti na lang at mabilis na nakareact ang isang kabalyero para tapusin ito bago pa man ito makagawa ng kahit ano. Nakakakaba talaga ang pagharap sa mga bagay na ito at walang makakahula kung anong mga susunod na kakilakilabot na pangyayari ang susunod. Nagulat ang kabalyero sa kanyang mga nakatataas. Ang convoy ay nagdadala ng isang kahon ng mga espada na malinaw na hindi ordinaryong mga sandata. Malamang na ang misteryosong figure ay sumusunod dito. Mabuti na lang at dumating si Lucas sa oras. Pagbalik kay Lucas, nagpatuloy siya sa kanyang araw gaya ng dati, nagtatrabaho sa kanyang pandayan. Nanood si Cecilia mula sa labas, dahil ang patakaran ay hindi pinapayagan ang mga babae sa loob. Si Elisa, bilang isang espesyal na katulong, ay exception. Ang masalimuot na proseso ng pandayan na nasaksihan ni Cecilia ay ang pinakaunang hakbang pa lamang, at bukod pa riyan, gumagawa lamang si Lucas ng kutsilyo sa kusina. Iyon pa lamang ay nagpakita kung gaano kahalaga ang isang tunay na katana. Ang pagkaalam nito ay lalong nagpalakas sa determinasyon ni Cecilia na kumuha ng isang sandatang ginawa ni Lucas. Patuloy niya itong kinukulit hanggang sa siya ay labis na naiirita at napagod kaya't sumuko na lamang siya para lamang magkaroon ng kaunting kapayapaan at katahimikan. Gayunpaman, kung gusto mong kumain, kailangan mong magtrabaho. Walang trabaho, walang pagkain. Siyempre, hindi maaaring pagtalunan ang bayad sa pagpapanday. Ang hilaw na materyales para sa isang katana ay nangangailangan ng isang espesyal na uri ng bakal na may pinakamataas na kadalisayan. Ang gastos sa pagtatapos at pagpapakintab, kasama ang 77 iba pang gastusin, ay lahat ay babayaran ni Cecilia. Muntik na siyang himeteyan nang marinig niya ito. Nagtatrabaho siya para sa gobyerno, hindi bilang isang tulisan. Paano niya kayang bayaran ang lahat ng iyon? Kaya ba niyang magbayad ng hulugan or ng utang? Malamig na pagkumpirma ni Lucas, hinding-hindi. Pinag-isipan ito ni Cecilia at napagtanto na malamang na sadyang pinapahirapan lang siya ng lalaking ito. Naisip niya kung dapat ba siyang maging pakman, nahahagisan siya ng kaliwat kanan at suntokan siya diretso sa lalamunan. Kinabukasan, pumasok si Cecilia sa trabaho na masama ang loob. Inakala ng lahat na nag-away sila ng kanyang kasintahan. Hindi nila alam, wala nga palang aso si Cecilia, lalo na ang kasintahan. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng kanyang superior at inatasan siya ng isang mahalagang misyon sa proteksyon. Dahil may koneksyon siya kay Lucas, siya ang pinakaangkop na kandidato para sa trabaho. Pagpasok ni Cecilia sa silid, isang napakagandang babae ang naghihintay na, suot ang isang sertipiko ng mabuting karakter na nakadikit sa kanyang asset. Ang pangalan niya ay Ariana, ang taong inatas ang protektahan ni Cecilia. Labis na nagulat si Cecilia nang malaman niyang isang tao ang kanyang ihahatid sa halip na mga gamit or supply gaya ng dati. Gayunpaman, hindi rin lubos na tumpak ang pagtawag sa kanya ng tao dahil si Ariana ay isang demon sword. Ang lalagyan ng espada na nakita ng lahat kanina ay ginawa para hawakan si Ariana para hindi manako. Nag-anyong tao na siya at nag-isang pumasok sa lungsod. Dahil doon, naiwasan niya ang misteryosong figure na nakipagkasundo sa isang demonyo. Nang matapos ang mission briefing, hindi nag-aksaya ng oras si Cecilia at dumiretso sa bahay ni Lucas. Nang magkita sila, nagsimula ang dalawa sa isang matinding pagtatalo. Nang makita silang pabalik-balik, nakita ni Ariana na medyo kaibig-ibig ito, magkasintahan ba sila? Kayang tiisin ni Cecilia ang halos lahat, ngunit ang mapagkamalang kasintahan ni Lucas ay talagang hindi katanggap-tanggap. Nang makita siyang tahimik, hinugot niya ang kanyang espada at sinugod ito. Mabilis na umiwas si Lucas, at nagbunutan ang dalawa ng ilang sandali bago muling huminahon. Mas lalo pang nakumbinsi si Ariana kung gaano sila kalapit. Medyo naguluhan si Lucas nang sabihin ni Cecilia na si Ariana ay isang demon sword. Kahit anong tingin niya sa kanya, hindi niya maiugnay ang napakagandang babaeng ito sa isang assassin na figure sa isang sandata. Naglakad si Ariana papunta sa isang bukas na lugar, nagsimulang magsabi ng isang orasayon, at tinapos ang talata sa pamamagitan ng utos na tapusin ang Diyos. Sa sandaling tumigil ang kanyang mga salita, ang hangin sa paligid nito ay umalangaw na may malalakas na hangin.
Ang ilang bagzo ng hangin ay kumikislap na may matalas na liwanag, at anumang dumampi sa mga ito ay mahihiwa-hiwa. Binalot ng hangin ang lugar at ang kanyang buong katawan ay kumikislap ng nakasisilaw na liwanag, at nang ito ay mawala, nawala na ang babae. Sa kanyang lugar ay nakatayo ang isang espada na maayos na nakatanim sa lupa at ito ang Demon Sword. Higit pa sa pagbabago ng anyo, taglay ni Oriana ang kapangyarihan ng hangin. Karaniwan, para makapaglabas ang isang tao ng mga talim ng hangin tulad ng ginawa niya, kailangan nilang gumawa ng kontrata sa hangin at pagkatapos ay mag-stream ng enerhiya sa pamamagitan ng batong tamahagen. Masusing pinagmamasdan ni Lucas at walang nakitang pagbabago ng enerhiya mula sa anumang bato, na nagpapatunay na taglay ni Oriana ang kapangyarihang ito. Siya ay tunay na isang espada ng demonyo ng hangin. Matapos ipakita kay Lucas kung ano ang magagawa ni Oriana, itinaboy siya ni Cecilia dahil pumunta talaga siya rito para kay Elisa. Samantala, sa punong himpilan ng kabalyero, ang kamakailang pagpapakita ng mga demonyong nilalang ay nagpaalerto sa lahat. Ang halaga ng isang Demon Sword ay sapat na upang yanijin ang isang buong bansa. Hinimok ng commander ang lahat na gampanan ang kanilang mga tungkulin ng walang kapintasan. Ang mga kabalyerong naruroon ay nagtipon-tipon ng may walang takot na sigaw, na nagpapahayag na handa silang masawi para sa misyon. Natuwa ang commander sa kanilang determinasyon, ngunit nagbigay ng paalala. Dapat malaman ng isang tao ang takot, dahil ang takot sa kasawian ay nagpapanatili sa iyo sa tamang landas. Ito ang nagtutulak sa iyo na lumaban hanggang sa dulo at ihanda ang iyong daan pabalik sa kaligtasan. Habang ang mga kabalyero ay nagpupursige at nagpapalakas ng moral, ang grupo ni Elisa ay kumikilos na parang isang nangungunang Japanese food processor, nilalamon ang bawat putahe ng hindi nakakaligtaan kahit isa. Hinanap ni Cecilia si Elisa para ipakita sa kanya ng babae ang mga pinakamasarap na kainan. Sinabihan niya ang lahat na kumain ng busog, umorder ng kahit anong gusto nila. Sige, bilhin ang buong restaurant kung gusto nila dahil lahat ng gastusin sa misyon ay sakop ng gobyerno. Kung sakaling makita ito ng pamunuan ng lungsod, malamang ay pauuwiin nila si Cecilia upang mag-araro ng mga bukid at magpastol ng kalabaw. Masiglang kumakain si Elisa sa gilid. Sino ang mag-aakala kung anong klaseng trabaho ang ginagawa ni Lucas sa pagpapalaki ng anak ng iba para humantong sa ganito? Sa gitna ng kanilang masiglang piging, hindi sinasadyang nasabi ni Elisa na dadalo si Lucas sa palengke sa susunod na linggo para maghanap ng Demon Sword. Hindi malinaw kung bakit ang isang dalubhasang panday na tulad niya ay determinadong makahanap nito. Pagkatapos kumain, magkasama silang naglakad-lakad sa mga kalye. Gustong-gusto ni Oriana ang kapaligiran dito at walang amoy ng kasawian or pagkabulok. Naisip ni Cecilia na normal lang iyon hanggang sa marinig niya ang tungkol sa mga karanasan ni Oriana. Maraming lungsod na ang nadaanan ni Oriana kung saan mas marami ang mga bangkay kaysa sa mga nabubuhay, at hindi kalayuan doon, si Oriana mismo ang mismong tumapos ng hindi mabilang na buhay. Ang kanyang edad ay humigit kumulang 40 or 50. Hindi alam ni Oriana kung sino ang humubog or lumikha sa kanya. Ang kanyang pinakaunang alaala ay ang paggising niya sa larangan ng digmaan sa kaharian ng demonyo 44 na taon na ang nakalilipas. May isang taong bumuhat kay Oriana at pinabagsak ang isang kalaban gamit ang isang mapaminsalang atake, na sinundan ng isang talim ng hangin na tumama sa mga puwersa ng kalaban mula sa napakalayong distansya. Nang makita ang pambihirang kapangyarihan ni Oriana, nagsimulang magpaslangan ang mga tao para angkinan siya. Sa kanyang alaala, para silang mga demonyong walang kaluluwa na walang awa. At sila nga ay perpektong kapantay ng isang Demon Sword na ipinanganak para sa pagpaslang lamang. Sinabi ito ni Oriana nang walang kahit kaunting pagmamalaki. Kung mayroon man, may bahid ng kalungkutan sa pagkaalam na siya ay ipinanganak upang maglingkod sa digmaan at pagpaslang. Sa buong buhay niya, bihirang makaranas si Oriana ng mga sandali ng kapayapaan na tulad nito. Talagang hiniling niya na sana ay manatili siya rito magpakailanman. Habang ninanamnam ng lahat ang maikli at magandang sandaling ito, isang bagyo ang sumiklab sa loob ng bilangguan. Biglang nawala sa isip ang mga bilanggo, at ang kanilang lakas ay sumabog ng malakas. Gamit lamang ang mga kamay, sinira nila ang mga pinto ng selda at kumawala. Mabilis na sinuri ng Night Guard ang sitwasyon at nagpadala ng mga unit ng labanan. Gusto sanang sumali ni Cecilia sa laban, ngunit humakbang ang kapitan at pinigilan siya.
Ang kanyang misyon ay mas mahalaga kaysa sa iba. Kailangan niyang protektahan ang Demon Sword sa lahat ng oras. Kaya nanatili si Cecilia habang pinangungunahan ng kapitan ang iba pang mga kabalyero papunta sa labanan. Sa sandaling makita niya ang baliw na kalagayan ng mga bilanggo, alam niyang naabutan na sila ng mga parasito na nag-iisip. Ito ang mismong mga halimaw na bumuo ng isang napakalaking hukbo para sa Demon King 44 na taon na ang nakalilipas. Sino mang mapili bilang isang hukbo ay hindi na maliligtas at maaari lamang tapusin. Kaya, walang ibang pagpipilian ang mga kabalyero kundi ang tapusin sila ng walang awa. Hindi mapakali si Cecilia sa bahay, hindi makaupo ng kahit isang sandali. Nang makita ito, dinalhan siya ni Ariana ng isang espada. Ang misyon ni Cecilia ay protektahan ang lungsod, ang lugar kung saan balak manatili si Ariana magpakailanman, hindi ba? Naantig sa paghihikayat ni Ariana, kinuha ni Cecilia ang espada at lumabas upang lumaban. Mabilis niyang nakita ang baliw na kabalyero at sa likuran niya ang misteryosong figure na nakasuot ng itim. Papalapit na sana si Cecilia nang maglaho sila. Kasabay nito, isang baliw na sibilyan ang nagpakita sa likuran niya. Mabilis na ipinaliwanag ni Ariana ang sitwasyon. Hindi na tao ang nasa harap nila at ang tanging paraan para mailigtas siya ay ang maglabas ng isang mahabaging atake, ngunit hindi magawa ni Cecilia ang sarili na gawin ito. Hindi pa siya tumapos ng buhay noon, at hindi siya maaaring magsimula ngayon. Kahit isang hiwa na nagpabagsak sa lalaki ay nagdulot ng pagkakasala kay Cecilia. Gusto sanang tumulong ni Elisa, ngunit pinigilan siya ni Lucas. Dumating ang Night Squad at sinigawan siya na tapusin ang nilalang. Nakaupo si Cecilia na parang naninigas at hindi gumagalaw, na pinilit ang isa pang kabalyero na harapin ito mismo. Labis siyang nadismaya sa saloobin nito bilang isang mandirigma. Mas makabubuti sa kanya na tuluyan ng iwanan ang pagiging kabalyero. Iba ang pananaw ni Ariana sa mga bagay-bagay. Si Cecilia ay isang matuwid na kabalyero na hindi itinuturing na walang halaga ang buhay ng tao or pumaslang ng walang pag-aalinlangan. Ito mismo ang habag na nagtulak kay Ariana na kilalanin si Cecilia at hilingin na siya ay maging kanyang master. Kung sakaling dumating ang araw na iyon, si Ariana ay hindi na isang espada na tumatapos ng buhay, kundi isang espada na nagpoprotekta sa kanila. Hindi nang ahas si Cecilia na isipin ang kanyang sarili bilang master ni Ariana. Isa siyang babaeng may espada na kulang sa kakayahan, parang wala lang bitaw talaga. Paano niya magagamit ang isang demon sword na kasing lakas ni Ariana? Ang gusto niya ngayon ay ang walang humpay na magsanay at patunayan kay Lucas na karapat-dapat siya sa espadang gagawin niya. Tumawa ng malakas si Ariana, kay Tame Time na pag-ibig. Kung hahayaan ni Cecilia na makuha ni Lucas ang sertipiko ng mabuting pagkatao, walang magiging problema ang 10 katana. Bamantong hininga si Cecilia at nakita na ito ni Lucas, ngunit wala man lang hawakan ng espada na maipapakita. Matapos itong pag-usapan, kahit hindi maaaring maging master ni Ariana si Cecilia, nagpa siya ang dalawa na maging magkaibigan. Ano man ang mangyari sa hinaharap, determinado si Cecilia na protektahan si Ariana at hindi nahahayaang mahulog ito sa kamay ng sinuman upang maging isang makinang pumapaslang muli. Ngunit ang mga salitang sinabi ni Cecilia ay nanganganib ng masira. Bukas ay ang pagdiriwang ng kalakalan ng Independent City upang makaakit ng mga bisita at mapalakas ang paglago ng lungsod. Nais ng pinuno ng lungsod na ipakita ang Demon Sword sa publiko. Tiyak na darating ang lalaking nakaitim at magdudulot ng kaguluhan upang agawin ang espada. Sumang-ayon ang kapitan sa hulang ito, ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang mahuli ang utak sa likod ng lahat at tuluyang alisin ang banta na nagkukubli sa mga anino ng lungsod. Nagkataong dumating si Cecilia sa tamang oras upang marinig ang kanilang talakayan. Binigyan siya ng kapitan ng isang espesyal na atas. Bukas, siya ang mag-hold ng lugar sa entablado, na magtatanghal sa harap ng publiko. Dahil alam niyang lubhang mapanganib ito at maaaring humantong sa pagkuha ng lugar, humingi ng opinyon si Cecilia kay Lucas. Kung mapipilitan siyang ilagay ang isang taong gusto niyang protektahan sa isang mapanganib na sitwasyon, ano ang gagawin niya? Sinabi ni Lucas na tiyak na hindi niya ilalagay ang taong iyon sa posisyon kung saan maaari silang maharap sa mga ganitong banta. Ngunit kung talagang kailangan, itataya niya ang sarili niyang buhay para protektahan sila. Sa sagot ni Lucas, alam ni Cecilia ang dapat niyang gawin. Bumalik siya at sinabi kay Ariana ang tungkol sa plano kinabukasan.
Hindi nag-aalala or natakot si Ariana dahil naniniwala siyang mahusay ang pagprotekta ni Cecilia sa kanya. Kinabukasan, gumala si Lucas sa palengke para maghanap ng Demon Sword ngunit wala siyang nakita. Mahusay ang talam ni Ariana, ngunit hindi niya natugunan ang mga kinakailangan nito. Sa lugar ng subasta, halatang kinakabahan si Cecilia, kaya tinukso siya ng lahat. Kung maganda ang kanyang pagganap, maaaring may gustong mag-uwi sa kanya bilang nobya at maaaring dumating pa nga si Lucas. Sumagot ng mabilis si Cecilia, kung paano niya mapapangasawa ang isang lalaking mas kuripot pa sa pandikit. Nagkataong dumaan si Lucas at narinig ito. Walang imak, umalis na lang siya. Nang oras na para sa pagtatanghal, umakyat sina Cecilia at Ariana sa entablado. Matapos magbagong anyo si Ariana, hinawakan ni Cecilia ang espada at pinakawalan ang isang talim ng hangin na tumama pasulong at dumurog sa target. Nagkagulo ang mga tao sa ibaba sa masayang hiyawan. Nakahinga na lamang ng maluwag si Cecilia sa matagumpay na pagtatanghal nang makita niya ang baliw na kabalyero. Sa tapat mismo ng kanyang puso, isang lilang liwanag ang kumislap. Sa ilalim ng kanyang mga paa, isang apoy ang nagliyab, na naging isang nagliliyab na buhawi na tumusok diretso sa kalangitan. Nang mawala ang buhawi ng apoy, isang demonyo ang tumayo sa harap ng lahat. Handa na ang Night Squad at ang mga energy orb na nakaposisyon sa paligid ng lugar ay nagpaputok ng mga kidlat na nagpakulong sa demonyo sa kanyang lugar, at ang mga sundalo ay nagsimulang kumilos sa isang pormasayo ng pagkubkob. Lubos silang nagtitiwala sa kanilang mga paghahanda. Gayunpaman, ang demonyo ay halos gamulong-gulong sandali bago nagpaputok ng apoy mula sa katawan nito na dumurog sa mga haligi. Ang nagbubuklad na kidlat ay na-neutralize at ang mga asul na apoy ay sumabog mula sa mga kamay ng demonyo, at ito ay naghagis ng apoy pasulong, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog. Ang mga nataman sa pagsabog ay sinunog hanggang sa wala nang natira kahit abo. Maswerte si Cecilia na natangay lamang ng hangin pabalik, ngunit sa proseso ay natamba niya ang lugar. Ito na ang hinihintay ng demonyo at humakbang ito paarap, kinuha ang espada, at inihampas. Isang hiwa lamang ang nagpasabog sa paligid at nagsanib ang apoy at hangin, na nagpatindi sa mapanirang kapangyarihan ng lugar sa isang nakakatakot na antas. Pagkatapos ng pagsabog, naupo si Cecilia sa kawalan ng pag-asa. Sumugod si Lucas sa pinangyarihan at hinimok siyang umalis kung ayaw niyang masawi. Tumanggi si Cecilia na iwanan ang lugar dahil ang paggawa nito ay nangangahulugan ng pagsira sa kanyang pangako. Nagmakaawa siya kay Lucas na sumama sa laban pero agad siyang tumanggi at sinabing huwag mong ipagtapat sa akin ang iyong sariling kawalan ng kakayahan. Kahit natahasang tinanggihan, hindi sumuko si Cecilia. Handa siyang ialok ang lahat kapalit ng tulong nito. Kung gusto ni Lucas ng pera, magtatrabaho si Cecilia hanggang kasawian. Kung gusto ni Lucas na gamitin ang katawan nito para masiyahan ang mga pagnanais nito, susunod siya. Narinig ito ni Elisa at labis na naantig kaya't napaiyak siya. Dahil dito, hindi na makatanggi si Lucas. Makikialam siya, ngunit tanging ang magagawa niya ay ang wakasan ng demonyo at ang tatapos nito ay ang babae. Para matalo ang demonyo, kinailangan ni Lucas na gumawa ng isa pang mahiwagang espada. Napakatindi ng apoy ng demonyo kaya't natutunaw ang anumang ordinaryong espada kapag nadikit. Kahit ang mahiwagang espada ay 3 beses lamang itong nasugatan, kaya hindi ito kayang gawin ni Lucas ng mag-isa. Kasunod ng plano, tinapos ni Lucas ang pagpanday ng talim at sumugod sa paghahari ng apoy ng demonyo. Mabilis na gumalaw ang kanyang katawan habang tinatamaan niya ang bawat butas na inilalabas ng apoy ng demonyo. Ang bawat tama ay epektibo, na nagpapaungal sa demonyo sa sakit. Sa ikatlong hiwa, naputol ang braso ng demonyo at ang espada ng demonyo ay tumama sa lupa. Matagal nang hinihintay ni Cecilia ang sandaling ito. Hindi pinansin ang katotohanang nagliliyab ang hawakan ng espada, humakbang siya paarap at hinawakan ito. Lumipat si Cecilia mula sa depensa patungo sa opensa, pinakawalan ng isang talim ng hangin na nakatutok sa unahan. Gumanti ang demonyo ng isang bowl ang apoy upang kontrahin ito at nagsalpukan ang 2 atake sa isang matinding sagupaan. Hindi nakatayong walang ginagawa si Cecilia at naghihintay sa resulta. Mas lalo pa niyang ibinuhos ang enerhiya sa kanyang atake. Mas malakas na hamampas ang hangin sa unahan, sinira ang pagsalakay ng demonyo.
Sinamantala ang sandali habang hindi makabawi ang demonyo, sumugod si Cecilia at itinusok ang espada sa puso nito. Sumibol ang lilang liwanag mula sa katawan ng demonyo, at pinalakas ito ng hangin mula sa lugar, dinala ito sa buong lungsod na parang isang anunsyo na sa wakas ay tapos na ang lahat. Kasunod nito, muling nawala sa paningin ng Night Squad ang lalaking nakaitim. Ang labanan ay nagdulot sa lungsod ng maraming matatapang na mandirigma na laging handang lumaban kapag tinawag. Bilang kapalit, nakakuha sila ng bagong pangako ng kasama. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pinili ni Oriana na manatili, kakampi si Cecilia bilang isang kasama sa labanan. Mula sa araw na ito, hindi na siya isang espadang demonyo na tumatapos ng buhay, kundi isang espadang nagpoprotekta sa lungsod. Pagkalipas ng ilang panahon, bumalik sa normal nitong ritmo ang lungsod. Si Elisa, gaya ng dati, ay gumising ng maaga upang umigib ng tubig. Hinangaan siya ng mga tiyahin sa kapitbahayan. Si Elisa ay napakasipag at masunurin kaya lihim na hinahangad ng bawat isa sa kanila na balang araw ay magkaroon ang kanilang pamilya ng manugang na katulad niya. Pagkatapos umigib ng tubig, si Elisa ay nangunguha ng bayad mula sa mga sambahayan na nag-utos ng trabaho sa pagpapanday. Kadalasan, ang bayad ay dumarating sa anyo ng mga kalakal, pagkain, inumin, at pang-araw-araw na pangangailangan kaysa sa pera, na mas maginhawa para sa pang-araw-araw na pamumuhay at nakatulong sa kanila na makapunta sa lungsod. Maliit si Elisa, ngunit ang pagpapalaki sa bahay ng isang panday ay nagbigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang lakas. Nagbubuhat siya ng isang napakalaking kahon pauwi ng walang kahirap-hirap na parang nagtutulak siya ng kariton. Pag-uwi, naghanda si Elisa ng almusal at saka gin-isang ang tamad na si Lucas. Pagkatapos kumain, kinumpirma ni Lucas kay Elisa kung may sino man sa kapitbahayan ang nag-order ng forging. Kung wala, magsisimula siyang gumawa ng mga bagong kagamitan para sa pang-araw-araw na gamit. Sabik na ipinaalala ni Elisa kay Lucas ang tungkol sa pag-forge ng espada para kay Cecilia. Pinatigil niya ito agad at kung walang pera, walang mang-istorbo sa kanya. Nagtrabaho silang dalawa sa forging mula umaga hanggang tanghali. Sa sandaling lumabas sila para kumain, dumating ang dalawang freeloader. Nang makita ang maasim na ekspresyon sa mukha ni Lucas, sinabihan siya ni Cecilia na sabihin na lang ang anumang gusto niyang sabihin. Ang pagmumukha na parang plato ay hindi magandang tingnan ng sinuman. Dapat na lang siyang umalis at bigyan ng kapayapaan ang mundo. Sa tuwing magkikita ang dalawang iyon, nag-aaway sila na parang hindi makakain ng hindi muna nagtatalo. Maya-maya, tuluyan ng tumigil sina Lucas at Cecilia sa pagbabalik-balik ng away. Bukod sa pagpunta para sa isang libreng pagkain, gusto rin ni Cecilia na magtanong tungkol sa mga demon pack. Mayroon ng dalawang insidente na kinasasangkutan ng mga demonyo. Kung hindi niya naiintindihan ang mga nilalang na ito, halos imposibleng protektahan ang lungsod. Karaniwang binubuo ang mga demon pack sa pamamagitan ng batong tamahagan kasama ng dugo at laman ng tao. Nang maselyuhan na ang kontrata, hindi na pag-aari ng tao ang kaluluwa or ang katawan. Gustong malaman ni Cecilia kung ano nga ba ang eksaktong umiiral sa katawan ng tao na siyang dahilan kung bakit labis itong hinahangad ng mga demonyo. Ito ang awit ng kasawian na nakaukit sa puso ng bawat tao. Ito ang tawag na tumatawag sa mga demonyo sa mundong ito. Maraming paraan para mabasa ang awit ng kasawian, ngunit lahat ng mga ito ay lubhang malupit. Halimbawa, ang isang kasunduan sa hangin ay nangangailangan ng pagbukas sa katawan ng kontratiste para mabasa ang kanta or paggamit ng salamin para mabasa nila ito mismo. Dahil nga sa ganitong kalupit at di makataong mga gawain kaya naman ipinagbawal ng maraming rehiyon ang mga kasunduan ng demonyo. Naging mabigat ang loob ng lugar matapos marinig ang lahat ng ito. Mabilis na naramdaman ng lugar ang tensyon at gamaan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-aaway para sa pagkain. Pagkatapos kumain, bumalik sa trabaho si Elisa. Nag-alok ng tulong si Cecilia mula sa malayo, ngunit tumanggi si Elisa. Tunay siyang masaya tuwing may magagawa siya para kay Lucas. Hindi masyadong humihingi ang babae, basta't may makakain at maisusuot siyang damit, kontento na siya. Ang pinakahalatang senyales ay ang kanyang aparador at 3 lang ang kanyang mga damit sa kabuuan. Nang malaman ito, kinabukasan, nang isama ni Cecilia sina Elisa at Lucas sa pamamasyal sa lungsod.
Naghintay siya hanggang sa maubos ni Elisa ang kanyang oras sa paggalugad bago niya hinayla si Lucas sa tabi para pag-usapan ang pagpapalaki ng anak. Kailangan niya itong isama sa pamimili or kumain sa labas kahit isang beses sa isang linggo. May bahay, bubong, at trabaho si Elisa. Ngunit mukhang napakalungkot niya kaya masakit panoorin. Napagtanto ba niya na lumalaki na ang batang babae? Sa unang pagkakataon, pinagalitan ni Cecilia si Lucas at walang ideya kung paano sasagot. Mahirap siyang sisihin ng buo at si Elisa ay kinupkop noong bata pa siya. Dahil walang koneksyon sa dugo, nahirapan silang dalawa sa komunikasyon. Hindi talaga naunawaan ni Lucas kung ano ang kailangan or gusto ni Elisa. Naunawaan ito, nang gustong bumili ni Elisa ng mga bagong damit, itinulak ni Cecilia ang babae papasok sa isang tindahan, tinulungan itong magsukat, pagkatapos ay tahimik na umalis para matapos ni Elisa ang pagpili ng kanyang damit at lumabas para maglakad kasama si Lucas. Gusto ni Cecilia na isulong ang kanilang relasyon upang mas magkaintindihan sila. Hindi niya maaaring hayaan na lang si Lucas na manatiling walang alam at walang pakialam. Ngunit mabilis siyang nadismaya at labis na nadismaya. Kakabili lang ni Elisa ng mga bagong damit, at hindi man lang siya pinuri ni Lucas, lalo na ang pagtingin sa mga ito. Habang nasa daan, ilang beses na sinubukan ni Elisa na magsimula ng usapan, na may pananabik na itinuturo ito at iyon. Ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Si Cecilia, na nagtatago sa isang eskinita, ay hindi na nakatiis. Sumabog ang kanyang boses na gusto niyang sampailan sa mukha si Lucas at humingi ng paliwanag para sa kanyang saloobin, at isipin na labis niya itong pinagsabihan kay Elisa, na sinasabi sa kanya na talagang mahalaga sa kanya si Lucas ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapahayag. Sa pag-iisip, gustong-gusto ni Cecilia na bawiin ang bawat salitang sinabi niya. Sinubukan ni Ariana na pigilan ang sarili, na umani ng mausisa at naulilitong mga titig mula sa mga dumadaan na nag-iisip kung may problema ba sa pagkagat ang may pulang buhok. Habang naglalakad pa uwi, patuloy na sinusubukan ni Elisa na makipag-usap. Nagkukwento siya tungkol sa lahat ng bagay, ngunit si Lucas ay sumasagot ng may parehong mahinang saloobin. Kadalasan, ang kanyang mga tugon ay hindi hihigit sa 2 salita. Sa wakas, inipon ni Elisa ang lahat ng kanyang lakas ng loob at tinanong kung maganda ba ang kanyang bagong damit. Nang walang sinabi si Lucas, hindi na napigilan ni Elisa ang sarili at nagsimulang umiyak. Ngunit hindi inaasahan, lumapit siya at may inilagay sa ulo nito. Kinuha ito ni Elisa at natuklas ang isa itong maliit na sombrero. Hindi ito sapat para harangan ang ulan or araw, ngunit bagay na bagay ito sa kanyang bagong damit. Mahal ni Lucas ang babae ngunit matigas ang ulo niyang iginiit na binili lang niya ito dahil matagal na siyang naghihintay kaya't bigla na lang niya itong kinuha at wala itong kahulugan. Si Elisa, na halos maiyak na sa pagkadismaya, ay tuluyang pamatak ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, ito ay luha ng kaligayahan. Ang isang lalaking kasing gaspang ni Lucas ay hindi naman pala walang puso. Wala talaga siyang ideya kung paano palakihin ang isang babae. Hindi nakakapagtaka na hanggang ngayon ay wala pa siyang aso or kasintahan. Pagkalipas ng ilang panahon, muling napunta sa houseman ang problema. Hinabol sina Cecilia at Ariana ng isang misteryosong grupo at ang kanilang layunin ay walang iba kundi ang maaga ang lugar ng Demon Sword. Na-corner si Cecilia ng 3 umaatake na wala nang matatakbuhan. Dahil alam niyang napakasama ng sitwasyon, ang 3 laban sa isa ay nangangahulugan na siya ay ililibing or isusunog. Kaya hinamon niya sila na labanan siya ng isa-isa kung mayroon silang lakas ng loob. Sinabi niya ito nang hindi inaasahan na maglalaro sila ng patas, ngunit laking gulat niya ng 2 sa kanila ang tunay na tumabi. Hinayla ng isa na natira ang tela na nagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Ito ay isang babae na may hawak na napakalaking espada at agresibo siyang sumugod kay Cecilia. Sa bawat laban, palaging pinipili ni Cecilia na harangan at ipagtanggol ng pasibo kaysa umatake at samantalahin ang kalamangan dahil naniniwala siya na anuman ang mga pangyayari, ang kanyang kalaban ay isang taong hindi karapat-dapat masawi. Ang ganitong pag-iisip ay naglagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon habang patuloy siyang nadadaig ni Doris, ibinababa ang espada at nag-iwan ng hiwa sa kanyang mukha. Ang mas malala pa, itinaas ni Doris ang kanyang sarili at natamba ang espada mula sa mga kamay ni Cecilia. Nakita ito ni Ariana at sumugod palapit,
hinimok si Cecilia na gamitin siya bago pa man siya tuluyang mahulog ng 6 na talampakan sa ilalim. Lumaban si Cecilia noong una, ngunit masyadong agresibo ang kalaban, kaya hinawakan niya si Ariana at inilabas ang kanyang kapangyarihan sa isang kalapit na puno bilang pagpapakita ng lakas. Kung atras sila ngayon, walang magiging problema, ngunit kung patuloy silang magtutulak ay malalaman nila kung sino talaga ang may lakas. Akala ni Cecilia ay naungusan na niya ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, hindi rin ordinaryong mandirigma si Doris. Itinaas niya ang kanyang malaking espada at sinimulang gamitin ang enerhiya. Nang bumaba ang talim, isang daluyong ng enerhiya ng lupa ang direktang tumama kay Cecilia. Nagtayo siya ng harang sa hangin upang harangan ang atake at ilang sandali bago tuluyang na-neutralize ang enerhiya ni Doris. Muling naglaban ang dalawa ng marahas bago naghiwalay. Sinamantala ni Cecilia ang kanyang kalamangan sa distansya, na nagpahirap kay Doris. Muling nagtipon ng enerhiya si Doris at itinusok ang kanyang espada sa lupa. Ang kanya ay isang demon sword ng lupa at minamanipula nito ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Cecilia, na nagbukas ng butas na lumamon sa kanya. Nang maramdaman ang panganib, automatikong lumikha si Ariana ng isang maliit na buhawi na nagtulak kay Cecilia pataas, sinamantala ang 5 segundo habang ang kanyang kalaban ay nakatayong nakatihaya sa gulat. Nagpakawala si Cecilia ng isang malakas na hangin na nagpalipad kay Doris. Nakita ng isa sa iba pa ang kanyang kasamahan na bumagsak at humakbang pasulong. Babalaan na sana siya ni Cecilia, tinatanong kung hindi ba siya nanunood ng laban, nang biglang may isang talim na tumulak patungo sa kanya at tinamaan ang kanyang armguard. Ito ang espada ng pag-asa ng demonyo. Maaari itong magunat at umatras ayon sa gusto niya, na lubos na nagpapawalang bisa sa bentahe ni Cecilia sa malayo. Matapos ipakita kung gaano siya kadelikado, hindi napigilan ni Marga ang kanyang sarili at itinulak ang kanyang pag-atake. Itinaas ni Cecilia ang isa pang panangga sa hangin upang masipsip ang mga atake. Mukhang nasa depensa siya, ngunit nang ilihis niya ang espada, ang natitirang puwersa mula sa banggaan ay nagpadala ng isang pagkabigla sa buong katawan ni Marga, na naging dahilan upang siya ay matamba at bumagsak. Nang makita ito, humakbang pasulong ang huli. Hindi nag-aksaya ng salita si Cecilia at inilunsad ang kanyang pag-atake. Itinaas lamang ng babae ang kanyang espada, at ang hangin ni Cecilia ay naglaho na parang nilamon ng buo. Ang pangalan niya ay Penelope, at hawak niya ang tinatawag na espada ng demonyo na pumapaslang ng mga espada ng demonyo. Matapos siyang magpakilala, sumugod si Penelope sa isang walang humpay na bagyo ng mga pag-atake. Nanatili si Cecilia na matatag at mahinahon. Dahil sa pakiramdam na hindi kayang pabagsakin si Cecilia ng isang tao lamang, sabay-sabay silang sumugod, at nagsalitan sa isang koordinadong pag-atake. Dahil na-corner sa kabkab, walang kakayahang lumaban si Cecilia. Ibinagsak nila siya sa lupa at pinaglaruan na parang isang manika na basag ang buhok. Hindi lang si Cecilia ang may problema. Sa Lucas's Forge, dumating din ang problema. Isang babae na nagngangalang Charlene ang dumating, ipinaalam na siya ay isang prinsesa at nais niyang ibalik si Lucas sa korte ng hari upang magtrabaho. Ipinahayag niya na parang ginagawa niya ang isang pabor sa kanya nang hindi man lang nagtanong kung payag ba siya. Agad na sinabihan ni Lucas ang babae na umalis at saang ampunan siya nakatakas. Tumanggi si Charlene na umalis. Sa halip, ipinaalam niya kay Lucas na kailangan niyang dalhin ang lalaki at ang demon sword. Nang marinig ito, napagtanto ni Lucas na nasa panganib si Cecilia kaya nagmadali siyang lumabas upang iligtas siya. Hindi hahayaan ni Charlene na mangyari iyon. Sumugod siya gamit ang kanyang espada ng demonyo na itim na apoy upang pigilan siya. Inakala ng babae na na-corner na siya, ngunit sa kanyang kawalan ng paniniwala ay madaling hiniwa ni Lucas ang bawat bola ng apoy sa kalahati. Tumanggi si Charlene na tanggapin ang kanyang nakikita at patuloy na umaatake, pero ang resulta ay pareho sa bawat pagkakataon. Naglakad si Lucas palapit sa kanya, at si Charlene ay natisod pa atras sa takot, natamba at aksidenteng nataman ang kanyang espada sa lupa. Bumalik kay Cecilia, kahit na napahirapan hanggang sa maging pulpo, tumanggi pa rin siyang isuko si Ariana. Ang kanyang determinasyon ay ikinainis ni Doris at ng iba pa kaya naisip niyang tapusin siya. Sa sandaling iyon, dumating ang grupo ni Lucas. Katatapos lang niyang gumawa ng mahiwagang espada at inihagis ito kay Doris at sa kanyang mga kasama. Isang malakas na bagzo ng hangin ang tumama sa kanila paatras at tumama sa isang pader.
Ang tatlo, na naging mabangis ilang sandali lang ang nakalipas, ay nakahiga na ngayon sa lupa na parang isang tambak ng basura. Di nagtagal, nalaman na ng pamunuan ng lungsod at ipinatawag ang lahat upang ayusin ang mga bagay-bagay. Muling ginamit ni Charlene ang kanyang katayuan bilang isang prinsesa upang ipaalam sa pinuno ng lungsod ang kanyang mga intensyon. Mariin siyang tumanggi at hindi maaaring umalis sina Lucas or Ariana. Humingi si Charlene ng isang espesyal na pribilehiyo na angkop sa kanyang maharlikang katayuan at nag-alok na bilhin si Ariana sa anumang halaga. Galit na galit si Cecilia dahil hindi paninda si Ariana. Isa siyang buhay at humihingang tao at pinag-uusapan nila ang pagbili at pagbebenta sa kanya. Bukod pa riyan, ang grupong ito ang unang sumalakay na may layuning magnakaw. Kaya anong klaseng negosasyon ito? Dapat may magbigay sa bawat isa sa kanila ng kalendaryo upang malaman nila kung anong siglo na sila nabubuhay. Bamantong hininga ang kapitan ng kabalyero matapos marinig ang lahat ng ito. Ang politika ay isang gusot na gulo at ang mga bagay ay hindi kailanman kasing simple ng gusto ng isa. Samantala, direktang tinugunan ng pinuno ng lungsod ang kanyang sariling alalahanin. Tunay nga bang maharlika si Charlene? Dahil ang bawat kinatawan mula sa imperyo na kanyang nakausap ay hindi kailanman gumamit ng ganitong kaina-hinalang paraan. Naglabas si Charlene ng isang espada bilang patunay ng kanyang pagkakakilanlan. Siya ay isang prinsesa na bumalik mula sa pagkatapon. Ilang taon na ang nakalilipas, noong ang kanyang ina at ang emperador ay nag-iibigan, ang emperador ay nagselos at pinilit ang kanyang ina na tumakas. Bago iyon, ibinigay ng emperador sa kanyang ina ang espadang ito bilang pagkilala. Dahil sa espadang ito, nagkaroon ng kumpiyansa si Charlene na tawagin ang kanyang sarili na isang prinsesa ng imperyo. Ang kailangan lang gawin ng pinuno ng lungsod ay makipag-ugnayan sa imperyo at beripikahin ito. Samantala, nais ni Charlene na manatili sa bahay ni Cecilia. Tumanggi si Cecilia ng walang pag-aalinlangan ngunit ang isyu rito ay pera. Alam ng mga alipin ng kapitalismo na ang mahihirap na problema ay hindi nalulutas sa pera lamang, kundi sa pamamagitan ng maraming pera or malaking halaga, kaya't atubili na pumayag si Cecilia. Isinama niya si Charlene at ang kanyang 3 bodyguard para kumain. 4 na babae ang kumakain na parang isang buong plota ng hukbong dagat. Umorder sila ng isang buong mesa ng pagkain at kinakain ang bawat pagkain. Kumain sila ng sobra kaya't ang pera ni Cecilia ay hindi man lang sapat. Sa huli, ang utang ay napunta sa sambahayan ng Campbell. Tiyak na may ginawang napakasamang bagay si Cecilia noong nakaraang buhay para marapat na manatili sa piling ng prinsesang ito. Matapos mabusog ng husto, tumungo ang buong grupo sa bahay ni Cecilia. Matalino si Charlene dahil si Cecilia ay isang kabalyero at sa makatuwid ay may marangal na katayuan. Ang kanyang tahanan ay tiyak na mas maganda kaysa sa anumang tuluyan, kaya naman iginiit ni Charlene na manatili sa kanya. Ang problema lang ay hindi marangya, maringal, or elegante ang bahay ni Cecilia tulad ng sa ibang mga maharlika. Mas maganda talaga ito kaysa sa bahay ng isang ordinaryong tao. Pero para sa isang pamilyang naging maharlika sa loob ng 3 henerasyon, napaka-ordinaryo nito. Gayunpaman, mas mabuti nang magkaroon ng bubong kaysa wala, isang lugar na matutuluyan kaysa sa paggala-gala sa mga kalye. Papasok na sana silang 4, si Thea, ang kasambahay ng pamilya, ay nagpakita na may aura na napakamapang-utos na nagpatigil sa buong grupo. Sinubukan ni Charlene na kunin ang prinsesang card, tinatanong kung alam ni Thea kung sino ang kanyang kausap, ngunit wala itong silbi. Sa bahay na ito, ang kasambahay ang boss. Ang mga tauhan dito ay sumasagot lamang sa pamilyang Campbell. Hindi basta-basta kung sino-sino na maaaring pumasok at magsimulang magbigay ng mga utos. Isa pa, kung hindi nila narinig ang kasabihang, walang trabaho, walang pagkain. At sa bahay na ito, ang walang trabaho ay nangangahulugang isang maliit na pabigat. Pagkatapos magsalita ni Thea, hinayla niya silang 4 na pumasok at pinalitan sila ng mga uniforme ng katulong. Walang reklamo sina Doris at ang iba patungkol sa pagsusuot ng mga ito, pero ibang-iba ang kwento ni Charlene. Sa bahay na ito, pantay-pantay ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Kung hindi siya susunod, susuntukan siya ni Thea ng malakas sa mukha. Hindi na nakatiis si Doris at ang kanyang grupo at sumugod kay Thea, handang ayusin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng puwersa.
Sa isang kisap mata, binigyan sila ni Thea ng isang beses na katok sa ulo, at lahat sila ay natambo sa sahig. Nakita ito ni Charlene at hindi na nang ahas na magprotesta pa. Gayunpaman, hindi rin tinanggap ni Thea si Cecilia na nakaupo lang at walang ginagawa at nakaturo. Ngumiti si Thea ng walang katuturan, kaya't nangilabot ito. Naramdaman ni Cecilia na may mali at sinubukang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Hinawakan siya ni Thea sa kwelyo at kinaladkad papasok. Ang sumunod ay isang hindi maiiwasang pagyanig. Sa huli, wala nang ibang nagawa si Cecilia kundi ang gumanap bilang isang katulong. Habang bibili ng mga gamit, nakasalubong ni Cecilia si Lucas. Nahiya siyang harapin ang hari ng sarkastiko na ganito ang itsura. Pero wala siyang naisip na kahit isang salita. Sa halip, tiningnan niya ito sa damit na iyon at sinabing maganda naman talaga ang itsura nito. Isang papuri lang at nataranta na si Cecilia kaya hindi niya ito kinaya. Sinuntok niya ng malakas si Lucas sa mukha at tumakbo palayo. Nakatayo lang ito roon na tulala. Ano ba ang problema sa baliw na ito? Sinusuntok niya ang mga tao tuwing gusto niya. Umuwi si Cecilia at tinulungan ang lahat na linisin ang bodega. Ang grupo ni Charlene na binubuo ng apat ay maaaring mukhang arrogant at mapang-utos, ngunit nakakagulat na mahusay sila. Anumang gawain ang ibigay sa kanila, natatapos nila ito. Si Cecilia naman ay ang kahulugan ng salitang clumsy. Lahat ng mahawakan niya ay natutumba at ang grupo ni Charlene na nakasunod sa kanya para lang linisin ang mga kalat na ginawa niya ay napapagod na. Hapon na nang matapos ang lahat ng mga gawaing bahay na iniatas ni Thea. Ginantimpalaan sila ng mainit na paliguan, at sa oras ng pahinga, nagkaroon ng pagkakataon ang mga babae na mag-usap. Nagtataka si Cecilia kung bakit napakabata pa ni Charlene ngunit kinailangan pang maglakbay ng napakalayo at gumawa ng mga mapanganib na bagay. Walang hangarin si Charlene na ipagmalaki ang kanyang katayuan. Noong nabubuhay pa ang kanyang ina, hindi niya kailanman binanggit ang ama ni Charlene or ang maharlikang pamilya. Gayunpaman, palaging nasa direksyon iyon ang kanyang tingin. Kahit na sa kanyang higaan ng kasawian, hindi siya kailanman nagsalita tungkol sa kanyang mga huling kahilingan. Ngunit alam ni Charlene sa kaibuturan na gusto ng kanyang ina na bumalik sa maharlikang pamilya at kilalanin ng emperador. Kaya naman kinailangang gawin ni Charlene ang lahat para makakuha ng pagkilala mula sa imperyo. Pagkatapos maligo, lahat ay binigyan ng masaganang pagkain. Ang lutong bahay ni Thea ay nararapat sa perpektong sampu ng walang reklamo. Bawat tao ay kumakain na parang isang industrial shredder na gawa sa hapon. Habang pinamumunuan ni Thea ang bahay ng may kamay na bakal, ang ina ni Cecilia na si Lucia ay may mabait na kaluluwa. Sa sandaling makita siya ni Charlene, naalala niya ang kanyang sariling mabait na ina. Habang nagbuburda si Lucia, tumingin si Charlene mula sa labas at hindi sinasadyang nakita. Hindi naiinis or nababagabag si Lucia at tinawag niya ang dalaga sa loob at tinuruan ito kung paano magburda na parang isang tunay na babae. Nakita ni Cecilia ang eksenang ito at napangiti. Mukhang hindi naman pala ganoon kasama si Charlene. Ilang araw ang lumipas, habang pauwi silang apat galing sa pamimili ng mga grocery, naramdaman ng bawat isa sa kanila na tunay na kahanga-hanga ang buhay dito. Masayang tumatawa at nagkukwentuhan si Doris nang mapagtanto niyang sobra na ang kanyang nasabi. Hindi maaaring manatili si Charlene dito habang buhay. Kailangan niyang bumalik sa maharlikang pamilya at tuparin ang kahilingan ng kanyang ina. Si Marga, na nag-aalalang malulungkot si Charlene, ay mabilis na nagsabing wala itong espesyal, walang dapat ikatuwa. Ngunit hindi sumang-ayon si Penelope. Matagal na panahon na mula nang makita niyang tumawa ang prinsesa at pinatunayan nito na tunay na masaya ang lugar na ito. Gayunpaman, ito ay isang paghinto lamang sa kanilang paglalakbay. Susundan nila ang prinsesa saan man ito gustong pumunta. Madaling sabihin ang mga salitang ito, ngunit marahil kapag dumating ang oras para umalis, wala sa kanila ang makakaalam kung kaya ba talaga nilang ituloy ito. Nang gabing iyon, si Doris at ang kanyang grupo ay nasa loob na naglalaro ng baraha at nagtatawanan. Tinanong nila kung bakit napakabait ni Cecilia sa kanila gayong pumunta sila rito, na may balak na agawin ang lugar mula sa kanya. Prangkang sumagot si Cecilia, hindi niya inisip na masamang tao ang sino man dito. Ang pagiging mabait sa isang tao ay usapin lamang ng puso at hindi niya kailangan ng anumang kapalit. Narinig ni Charlene ang lahat mula sa labas at naglakad papunta sa silid ni Lucia.
Ang anino ni Lucia ay kamukha ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Napansin ni Lucia ang babae sa labas at tinawag niya ito. Tapat na nagsalita si Charlene. Alam niyang kailangan niyang umalis kapag dumating na ang tugon ng imperyo. Ngunit maraming beses na may isang tinig sa kaibuturan niya na bamulong, tumigil ka na lang at manatili ka na lang dito magpakailanman. Kung gagawin niya iyon, ano ang mangyayari sa kahilingan ng kanyang yumaong ina? Sandali na tumingin si Lucia kay Charlene. Sa kanyang pananaw, walang ibang hinahangad ang mga magulang kundi ang kaligayahan ng kanilang anak. Nabubuhay ang bawat araw ng may kagalakan, ginagawa ang nais gawin ni Charlene at iyon din ang gugustuhin ng kanyang ina. Para sa sino mang magulang, palaging totoo iyon. Kinabukasan, natanggap ni Charlene ang tugon ng imperyo. Hindi nila kinilala ang kanyang katayuan bilang isang prinsesa. Walang miyembro ng maharlikang pamilya ang umiiral sa ilalim ng pangalang Charlene A. Fraser. Ang pamana, na nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan, ay isang pekeng bagay, at ang espada ng demonyo ay nakuha ng ilegal. Hiniling ng imperyo na kumpiskehin ng pinuno ng lungsod ang lahat at parusahan si Charlene ayon sa batas. Nang marinig ito, nanigas si Charlene na parang ang bangkay sa kanyang kinatatayuan. Lahat ng kanyang pagsisikap at pagpupumiglas ay naalis na. Ang asawa at ama na pinagkakatiwalaan niya at ng kanyang ina sa loob ng maraming taon ay tumangging kilalanin sila. Nalugmok si Charlene at hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi kinilala ng kanyang ama ang sarili nitong asawa at anak. Ang mas malala pa, gusto niyang parusahan sila dahil sa pagpapanggap na maharlika. Hindi matanggap ni Cecilia ang gayong walang pusong kalupitan. Hinimok niya ang pinuno ng lungsod at ang kapitan ng kabalyero na gumawa ng isang bagay. Hindi nila maaaring hayaan ang pamilya ng hari na gawin ang anumang naisin nila. Ang pinakamahusay na hakbang ay panatilihin si Charlene dito ng permanente, hindi kailanman hahayaang umalis siya or ibigay sa imperyo. Naunawaan ng lahat ang intensyon ng maharlika na itanggi ang kanilang sariling dugo at patahimikin ang saksi. Ngunit ang problema ay hindi kayang protektahan ng lungsod si Charlene dahil ito ay isang napakasensitibo at komplikadong usaping pampulitika. Ang pagtatanggol sa kanya ay magbibigay sa imperyo ng lehitimong dahilan para umatake, ngunit ang pagsuko kay Charlene ay isang bagay na hindi kayang gawin ng pinuno ng lungsod or ng kapitan. Paano sila naging ganoon kawalang puso? Hindi sigurado si Cecilia sa kanilang mga intensyon, kaya nilinaw niya ang kanyang sariling posisyon. Ano man ang mangyari, paprotektahan niya si Charlene at iyon ang sumpaan nila ni Ariana noong sila ay magkasamang lumaban. Nang gabing iyon, muling napuno ng masasarap na pagkain ang mesa, ngunit walang sino man ang naglakas loob na kumain. Tumayo si Charlene at naglakad palabas at sumunod sina Doris at ang iba pa. Sa isang lugar kung saan kakaunti ang nakakakita, sumigaw si Charlene ng buong puso. Lahat ng mga inaasahan na iyon, para lamang makatanggap ng ganap na pagtanggi. Ang lahat ay sadyang napakalupit para sa isang babaeng tulad niya. Kinabukasan, lahat ay nagpatuloy sa kanilang mga nakagawian gaya ng dati. Tumingin si Charlene sa ibaba at nakita si Doris na puno pa rin ng enerhiya, tinutulungan si Thea na maghain ng tubig at sinusuntok sa ulo kapag nagkamali siya. Pagsapit ng tanghali, muling tinawag ng pinuno ng lungsod ang lahat. Nakahanap siya ng solusyon na magpoprotekta sa lungsod at sa buhay ni Charlene, ang ipatapon sa monarkiya. Ang monarkiya at ang imperyo ay magkaribal sa loob ng maraming taon. Nang magutos ang imperyo ng parusa para sa isang hindi kinikilalang prinsesa, walang sino man ang maglalakas loob na tumanggap sa kanya maliban sa monarkiya. Siyempre, ang sadyang pagpapakawala kay Charlene ay maglalagay sa parehong pinuno ng lungsod at sa kapitan sa isang mahirap na posisyon, ngunit ang isang simpleng paghingi ng tawad sa opisyal na kapasidad ng kapitan ay magpapagaan sa sitwasyon. Alam ni Charlene na hindi siya tatanggapin ng monarkiya ng walang kondisyon. Kailangang may catch at gusto ng monarkiya na ibunyag ni Charlene ang lahat ng alam niya tungkol sa imperyo. Natigilan siya dahil nangangahulugan ito ng pagtataksil sa imperyo, ang tinubuang bayan kung saan sila ipinanganak ng kanyang ina. Hinding-hindi kailanman papayag si Charlene doon kahit na mga hulugan ito ng kasawian, at hindi niya tatanggapin ang pagpapatapon sa ilalim ng mga kondisyong iyon. Natagpuan ni Cecilia ang kanyang sarili sa isang napakahirap na sitwasyon, nalilito sa pagitan ng kapayapaan ng lungsod at ng buhay ni Charlene. Sa tuwing hindi niya alam kung anong pagpipilian ang gagawin, tinatanong niya si Lucas.
Nagtataka si Cecilia kung bakit hindi na lang tanggapin ni Charlene ang isang magandang plano. Kailangan ng mga tao ng dahilan para mabuhay. Kung wala ito, agos sila sa bawat araw na parang ang bangkay. Para mapalaya ang isang tao, kailangan mong ipakita sa kanila kung ano ang kanilang layunin. Kunin si Elisa, halimbawa. Maaari siyang tumira kahit saan basta't naroon sina Lucas at Cecilia. Nang marinig ito, naalala ni Cecilia ang mga sandaling iyon kung kailan masaya ang lahat. Mabilis siyang tumakbo pabalik upang sabihin sa kanila kung ano ang karapat-dapat para mabuhay. Sa bahay, tanging sina Thea, Lucia, at Charlene na lamang ang natitira. Si Doris at ang iba pa ay nawala nang walang nakakaalam kung saan. Alam ni Cecilia na may mali at tumungo sa imbakan ng mga armas. Sinusubukan nilang tatlo na pasukin at bawiin ang kanilang mga espada ng demonyo, plano nilang ipagpatuloy ang kanilang orihinal na plano na hulihin sina Ariana at Lucas, pagkatapos ay bumalik sa korte ng hari upang patunayan ang pagkakakilanlan ni Charlene. Nagsalita si Cecilia hanggang sa matuyo ang kanyang bibig, tinatalakay ang bawat disyerto ng wika, ngunit hindi pa rin sila mapigilan. Kaya hinayaan niya silang kunin ang kanilang mga espada ng demonyo at labanan siya. Ipinamahagi ni Marga ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espada ng pag-asa ng demonyo at inihampas ito ng may mabangis na puwersa. Nayanig ang bawat sulok ng bahay sa bawat isa sa kanyang mga atake. Ngunit si Cecilia ay isang kakaibang mandirigma mula sa kanilang unang paghaharap. Ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay kapansin-pansing naging mas matalas. Naunawaan niya kung paano mag-ipon ng enerhiya at pagkatapos ay ilabas ito sa isang tumpak na ulos na nagpabagsak kay Marga. Dumating si Penelope, nakita ang nangyari, at umatake ng may galit. Nanatili siyang matatag at nakipagpalitan ng mga atake ng malapitan, nagpakawala ng matatalim na hiwa. Sa una, nakakaiwas pa rin si Cecilia, ngunit unti-unting nagpakita ang mga hiwa sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sumipa siya ng napakabilis na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Hindi sumuko si Cecilia, kaya tumayo siya at tumakbo palayo para lumikha ng distansya. Hinanap siya ni Penelope sa dilim at inambush ng isang biglaang pagsabog ng enerhiya ng espada. Tulad ng dati, itinaas lang ni Penelope ang kanyang demonyong espada para higupin ito ngunit inaasahan na ito ni Cecilia. Mula sa malayo, nag-ipon siya ng enerhiya sa base ng kanyang talem para makabuo ng pasulong na atake. Maaring higupin ang enerhiya ng espada, at ang malapitang laban ay isang pagkatalo. Ngunit ang isang atake na napakalakas at mabilis na hindi ito maharangan ay ibang usapan. Inilunsad ni Cecilia ang sarili na parang isang bagyo patungo kay Penelope. Isang malakas na kalabog ang umalangaw at napalipad si Penelope. Ang kanyang kamay ay tinusok ng atake at ang kanyang buong katawan ay lubha sa sakit at hindi makatayo. Ang huling humakbang pasulong ay si Doris. Naglaban ang dalawa na parang bagyo at ang pagkawasak ng kanyang plano ay nagdulot ng matinding galit kay Doris. Hindi niya maintindihan kung bakit matigas ang ulo ni Cecilia na pigilan sila. Ipinaliwanag ni Cecilia na ang pagtatangkang patunayan ang pagkakakilanlan ni Charlene ay isang walang kabuluhan at kalokohan. Hindi kinilala ng imperyo si Charlene at tatapusin siya sa sandaling magkita sila. Naunawaan ito ni Doris ngunit hanggat ito ang gusto ni Charlene, magtatagumpay siya at ang kanyang mga kasama kahit na mapaslang sila nito. Itinusok ni Doris ang kanyang espada sa lupa at nagpakawala ng isang napakalaking daluyong ng enerhiya. Ginaya ni Cecilia ang galaw upang kontrahin ito at ang banggaan ng kanilang mga enerhiya ay napakalaki kaya't nanginag ang buong lugar. Nang mawala ang alikabok, si Doris ay nalugmok sa lupa. Dumating si Charlene sa tamang oras upang masaksihan ito. Hinimok siya ni Cecilia na pumunta sa monarkiya at itigil ang pagkapit sa maharlikang pamilya. Sa puntong ito, mayroon na siyang 3 taong handang masawi para sa kanya at hindi na niya kailangan ng iba. Alam ni Charlene na totoo ito ngunit paano naman ang kahilingan ng kanyang ina? Dapat ba siyang mamuhay bilang isang traidor at talikuran ang kanyang hiling na masawi? Sigaw ni Cecilia, kung hindi niya matatanggap ang katotohanan, kumuha ka ng espada at lumaban. Ginawa talaga ni Charlene ang sinabi ni Cecilia, ngunit natamba ang kanyang espada, kasunod ang isang sampal mula kay Cecilia na napakalakas na maaaring mapagkamalang parusa ng Diyos. Mula sa araw na ito, sawi na ang pangalang Charlene A. Asher. Kinabukasan,
Nakatanggap ang imperyo ng 4 na espada ng demonyo at umalis. Naunawaan ni Charlene ang mga salita ni Cecilia at tinanggap ang kanyang pag-alis. Bago bumalik sa normal na buhay, binanggit ni Charlene si Siegfried, ang biglang nagpakita at nagbigay sa kanila ng 4 na espada ng demonyo, ang siyang may hawak ng lahat. Marahil ang sitwasyon ni Charlene ay hindi kasing simple ng iniisip ng lahat. Pagkalipas ng ilang panahon, nakakuha ng isang araw na pahinga si Cecilia. Plano niyang gugulin ito sa pagsasanay at pagpapalakas ng kalamnan, ngunit may iba pang ideya ang kanyang ina. Ikaw ay isang dalaga, at sa iyong araw na pahinga, gusto mong mag-pump ng bakal sa halip na lumabas kasama ang isang lalaki. Talaga bang wala kang pag-asa sa larangan ng pag-ibig? Nang sandaling maisip ni Cecilia si Lucas, nataranta siya. Nakita ng kanyang ina ang reaksyong iyon at alam niyang may target siya. Agad niyang inutusan si Thea na hilahin ang kanyang anak papasok, maghanap ng magandang maisusuot para sa kanya, at sipin ito palabas ng pinto. Pinasuot si Cecilia ng isang damit na nakayakap sa katawan na lalong nagpatingkad sa kanyang napakalaking asset, nakaipit na baywang, at walang katapusang mahahabang binti. Isang solidong 10 out of 10 na walang reklamo. Gayunpaman, wala nang ibang naramdaman si Cecilia kundi ang hiya. Nagtago at umiiwas siya tuwing may dadaan. Naalala niya ang ugali ni Thea at ang banta ng kanyang ina. Kung hindi niya gagawin ang isang bagay ngayon, maituturing niya ang kanyang sarili na walang tirahan. Naisip ni Cecilia na humingi ng tulong kay Ariana, ngunit sinabi ni Ariana na siya na ang bahala sa bagay na ito. Sa pagkakataong ito, wala na talagang paraan para maligtas siya. Nakatayo si Cecilia sa gitna ng kalye, nalulunod sa pagkabalisa ng mabangga niya ang may-ari ng isang pandayan. Nang makitang tila malaya na siya, hiniling niya rito na samahan ng isang customer na nangangailangan ng maikling espada na ipaayos sa bahay ni Lucas. Nang makita ni Lucas ang pagtayo ni Cecilia, tinanong niya kung anong bagong plano ang ginagawa nito. Una, isang kasuotan ng katulong, ngayon ay isang dress. Binabago ba niya ang buong pamumuhay niya? Nang marinig ang tono niya na puno ng hindi mapagkakamalang amoy ng pang-aasar, talagang gusto siyang suntukin ni Cecilia. Mabuti na lang at may mga mata si Elisa at alam niya ang magagandang bagay nang makita niya ang mga ito. Ang kanyang mga papuri ay nakatulong kay Cecilia na manatiling kalmado. Wala nang paligoy-ligoy pa, ipinakilala ni Cecilia ang customer sa likuran niya. Kinuha ni Lucas ang espada at sinuri ito ng maikli. Kahit na may isang galos lamang sa ibabaw, hindi na ito maayos dahil basag na basag ang talim sa loob. Iminungkahi ni Elisa na kumuha sila ng maintenance pass pero magtatagal ito hanggat maaari. Espesyal na araw ngayon para kay Lucas at nauna siyang lumabas, iniwan si Elisa sa bahay para magtrabaho at inimbitahan si Cecilia na sumama. Maling inakala niyang date ito at natarante siya kaya't natisod siya at nasubsob ang mukha sa lupa pagkatapos lamang ng ilang hakbang. Napansin ni Lucas ang kakaibang kilos nito ngunit hindi na niya ito kinukulit gaya ng dati. Sa halip, ikinwento niya ang tungkol kay Elisa. Pagkatapos ng insidente ng sombrero, paulit-ulit siyang pinasalamatan ng babae, na nagpaisip sa kanya kung gaano siya kawalang ingat sa lahat ng oras na ito. Hindi siya sigurado kung mabuti ba para kay Elisa ang tumira kasama niya. Naisip ni Cecilia na oo, hindi ba masaya ang dalaga na tumira kasama niya. Medyo napanatag si Lucas dahil doon at sumumpo siya na paprotektahan niya si Elisa anuman ang maging kapalit. Ang dahilan kung bakit nagmatigas si Lucas ay dahil kay Elisa, ibang Elisa, na nasawi 3 taon na ang nakalilipas. Ang demonyong nakatatak sa loob ng bundok na iyon ang kumuha sa kaibigan ni Lucas noong bata pa siya. Labis na nagulat si Cecilia nang malaman ito dahil akala niya ay isa lamang itong demonyo mula sa alamat. Hindi. Totoong umiiral ito, at nakita ito mismo ni Lucas. 3 taon na ang nakalilipas, sinundan ni na Lucas at Elisa ang kanyang ama sa trabaho. Gaya ng dati, ikinulong sila ng matanda sa labas bago pumasok sa pandayan. Ginamit ni Elisa ang oras upang ipakita ang ilang galaw ng espada, na nagpapakita ng kanyang pag-unlad. Ang katana na kanyang ginamit ay ang pinakaunang ginawa ni Lucas, na ginawa para sa kanyang kaibigan noong bata pa. Sa isang nakakabagot na sandali, iminungkahi ni Elisa na galugarin nila ang kuweba ng petrolyo, isang lugar na sinasabing mapanganib kung saan walang dapat tumapak. Tatanggihan sana ni Lucas, ngunit kinutya siya ni Elisa, tinanong kung natatakot ba siya. Kaya,
Pumasok silang dalawa sa loob ng lugar kung saan nagsimula ang trahedya. Isang napakalaking mata na nakatago sa loob ng bato ang bumukas at tumitig sa kanilang dalawa. Agad na naramdaman ni Elisa ang panganib at itinulak si Lucas sa likuran niya, itinutok ang kanyang espada. Sa huli, ito ay isang feudal na kilos at siya ay tinapos ng demonyo. Nasawi din ang ama ni Lucas ng araw ding iyon habang hinahanap sila. Pinahihirapan ni Lucas ang sarili sa tuwing naaalala niya ang araw na iyon. Lahat ng iba ay lumaban habang siya ay tumatakbo. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung bakit hindi siya ang nasawi. Sa likod ng magaspang at mapanglo na anyo ay isang pusong puno ng mga pilat. Hindi alam ni Lucas kung bakit niya dinala rito si Cecilia at ikinwento ang kwento. Marahil ay dahil magkamukha talaga sila ni Elisa at naglakad silang dalawa bago naghiwalay. Pagbalik sa bahay, pinapakintab ni Elisa ang isang espada nang magsalita ito. Nakaramdam siya ng malalim na kalungkutan sa loob ng talam. Bahagyang nagulat ang babae sa likuran niya, pagkatapos ay nagpaliwanag, ito ang espada ng awa para sa mga kabalyero. Kapag ang isang mandirigma ay nasugatan ng hindi na mailigtas, ang talim na ito ang magsasagawa ng huling tungkulin at magbibigay sa kanila ng kalayaan. Ang espada ay ibinigay ng isang ama sa kanyang anak na babae bago siya umalis patungo sa larangan ng digmaan. Nangako siya na anuman ang mangyari, kahit masawi siya, hahanapin niya ang kanyang daan pabalik upang mapalaya siya ng kanyang anak na babae. Ngunit malupit ang tadhana at sa sandaling bumalik siya, nasaksihan niya ang pag-agaw ng demonyo sa kanyang maliit na anak na babae. Kasabay ng pagtatapos ng kwento, natapos ni Elisa ang pagpapanatiling may kantab ng espada. Kinuha ng babae ang kanyang espada at umalis upang magulat. Pumunta siya sa bahay ni Lucas hindi lamang para mag-ayos ng espada, kundi para maghanap ng isang taong konektado sa kaaway ng kanyang master. Nagkataon na ang taong iyon ay si Elisa at narinig ito ng matandang kabalyero at inilabas ang kanyang espadang demonyo. Nakita ni Lucas mula sa malayo ang anino ng isang taong papalapit na may dalang espada na may kakaibang anyo. Bago pa man niya masalubong ang bisita, nagpakawala ang lalaki ng kidlat sa kalangitan. Mula sa mismong lugar na iyon, isang globo ng enerhiya ang bumagsak sa bahay. Hinablot ni Lucas si Elisa at tumalon upang umiwas. Muling sumugod ang umatake at dahil sa enerhiyang elektrikal, nag-alinlangan si Lucas kung dapat ba niyang subukang putulin ito. Habang nag-iisip siya, naglunsad ang matandang kabalyero ng isang mabilis na pag-atake na direktang nakatutok kay Elisa. Nang mapagtanto ni Lucas ang nangyayari, tila huli na ang lahat. Gayunpaman, sa sandaling malapit nang bumangga ang globo ng enerhiya kay Elisa at durugan siya, bigla itong lumihis ng direksyon at nagpaputok sa kalangitan. Sumigaw ang matandang kabalyero, "Elsa, bakit? Nandoon ang kalaban." Umubo siya ng dugo at iyon ang kapalit ng pagsasakripisyo ng kanyang sariling mga organo kapalit ng kapangyarihan mula sa espada ng demonyo. Nang mapagtanto niyang hindi na niya maabot ang layunin ngayon, umatras siya, iniwan ang mga labi ng bahay ni Lucas. Kinabukasan, narinig ni Cecilia ang balita at nagmadaling lumapit. Dahil ba sa kahangahangang customer na dinala niya kaya nangyari ito? Inakala ni Cecilia na sinisisi siya ni Lucas at akmang susuntukan na sana ito nang kumpirmahin ni Ariana na tama siya. Bumisita si Ariana sa bahay ni Lucas noong nakaraang gabi upang hanapin si Cecilia at nakita niya si Elsa. Ang mismong customer na ipinakilala ni Cecilia, pero hindi tao si Elsa dahil isa siyang espada ng demonyo. Bagamat malinaw na nasa paningin ng kalaban si Elsa, naramdaman ni Lucas na siya mismo ay isa ring target dahil isa siyang panday. Maraming bagay sa mundong ito ang hindi alam ng mga ordinaryong tao, tulad ng pagkakaroon ng Valvenel at lahat ng konektado dito. Ang demonyong iyon ay tinatakan sa houseman ng isang banal na espada ngunit ang banal na espada ay malapit nang matapos ang buhay nito. Si Lucas ang responsable sa paggawa ng isang bagong banal na espada upang patuloy na supulan ang Valbanil. Ang patunay na ang demonyo ay malapit nang maging malaya ay ang lumalaking presensya ng mga espiritong katawan, or mas tiyak na mga demon pack at mga death song na lumalabas ng mas madalas. Ang mga espiritong katawan ay sumpa ng Valbanil sa mundo na tinahi kapag ito ay tinatakan. Ang unang pinuno ng mga houseman ay tunay na isang kahangahangang tao. Natuklasan niya ang isang paraan upang gawing enerhiya ang sumpa, na ginagawang isang napakakapakipakinabang na pinagmumulan ng kapangyarihan para sa sangkatauhan ang isang nakakasawi na bagay.
Nagtitipon din ang konseho ng pinuno ng lungsod upang talakayin ang isyong ito. Naubusan na ng oras, ngunit hindi pa rin nakakagawa si Lucas ng banal na espada. Isa sa mga naroroon ang bumunot ng espada at idineklara na ito ang banal na espada. Hindi lamang si Lucas ang may kakayahang gumawa nito. Lahat ng naroon ay tumingin sa talim ng may pananabik at pag-aasam. Iisa lamang ang tao, na nakakaintindi kung ano talaga ang nasa likod ng lahat ng ito, ay bahagyang ngumiti at naglakad palayo. Tinanong din ni Lucas ang kanyang sarili kung ano ang kulang sa kanya. Isang espesyal na materyal, hindi sapat na kasanayan, or marahil ay hindi sapat na galit kay Balbanil. Hindi niya mahanap ang sagot, bagamat malinaw na natagpuan ng iba. Hindi kinamumuhian ni Lucas ang demonyong pumaslang sa kanyang ama at kay Elisa. Kinamumuhian niya ang kanyang sarili at ang kanyang sariling kawalan ng kakayahan at kaduwagan mula 3 taon na ang nakalilipas. Nayna si Cecilia na napakaraming alam at dinadala ni Lucas ang napakaraming pasanin ngunit hindi niya ito ibinahagi sa kanya. Naunawaan ni Ariana ang isyu at may mga bagay na mas mabuting huwag nang alamin, ang pag-alam ay nagdaragdag lamang ng pag-aalala ng walang kapangyarihang baguhin ang anuman dahil mayroong kaligayahan sa kawalang alam. Nang gabing iyon, nais ni Ariana na gumawa ng isang bagay na masaya para pasayahin ang lahat. Kaya, namili siya sa bayan. Nakasalubong niya si Elsa at nag-usap ang dalawa. Noon pa man ay iniisip na ni Ariana kung ano ang nagpapaiba sa mga espada ng demonyo na nasa anyong tao tulad niya sa mga nasa anyong sandata. Bakit sila ipinanganak? Ano ang tunay na layunin sa likod ng kanilang pag-iral? Nasa kay Ariana na ang lahat ngayon, ngunit natatakot siya na balang araw ay maglalaho ang lahat ng ito at muli siyang magpapagala-gala. Ayon kay Elsa, ang mga espada ng demonyo ang puot ni Balbanil sa mundong ito. Hindi ang sangkatauhan ang kinaiinisan ng demonyo, kundi ang lumikha nito. Naalala ni Ariana ang orasayon na kanyang binibigkas noong siya ay nagbabagong anyo, tapusin ang Diyos. Matagal na itong naunawaan ni Elsa at gustong-gusto niyang tapusin si Balbanil upang mapalaya ang sarili. Ngunit ang espada ng demonyo ay hindi kayang kumilos ng mag-isa at ito ay lubos na nakasalalay sa kanyang amo. Kaya naman ang tanging layunin niya ngayon ay tapusin si Elisa. Nang gabing iyon, umuwi si Elsa at hinimok ang kanyang master na tumigil. Kung magpapatuloy siya ng ganito, masasawi siya. Dumating ang lalaking nakaitim sa sandaling iyon. Sa ilalim ng kanyang impluwensya, kinuha ng matandang kabalyero ang kanyang espada at hinabol muli si Lucas. Hindi nag-atubiling bunutin ni Lucas ang kanyang espada at salubungin siya. Tila magkakaroon ng maayos na labanan ang dalawa, ngunit naharang ng lalaking nakaitim si Lucas. Dumiretso ang matandang kabalyero, na napilitan si Cecilia na makialam at lumaban. Matindi ang sagupaan sa pagitan nila, at ang enerhiya mula sa kanilang mga banggaan ay nagpadala ng mga shockwave na damaloy sa paligid. Matapos ang maikling pagpupumiglas, si Cecilia ay napatalsik paatros. Ang espada ng kidlat ay tunay na kakilakilabot, epektibo sa malayo at mapaminsalang malapitan. Kinailangan ni Cecilia na lumaban ng husto para lamang manatili sa kanyang posisyon. Sa panig ni Lucas, kaya niyang tapatan ang lalaking nakaitim sa mga atake hanggang sa pinakawalan ng lalaki ang kapangyarihan ng kanyang demonyong espada ng kadiliman. Ang madilim na enerhiya ay hindi lamang kinakalawang ang lahat ng mahawakan nito, kundi naging sanhi rin ng pagkabulok at pagkasira nito. Tinamaan si Lucas at nagsimulang magbalat ang kanyang laman na parang maaaring mahulog anumang oras. Nakita ito ni Elisa at gusto niyang tumakbo palabas, na magbibigay sana sa matandang kabalyero ng pagkakataong umatake. Mabuti na lang at tumugon si Cecilia sa oras at binasag ang paparating na kidlat. Sumigaw ang matandang kabalyero sa galit. Siya ang demonyo at siya si Balbanil, bakit ka humaharang sa aking daan? Sa kanyang galit at paghihirap, nagpakawala siya ng isa pang sunod-sunod na kidlat kay Elisa. Hindi nag-atubili si Cecilia at nagtayo siya ng isang matigas na pader ng hangin na humarang sa bawat atake. Hindi natagalan ng matandang kabalyero ang pagsalakay. Umubo siya ng dugo at bumagsak, ngunit ayaw pa rin niyang sumuko. Gamit ang kanyang huling lakas, itinutok ng kabalyero ang kanyang espada pataas. Nang ibinaba niya ito, isang mapaminsalang kidlat ang tumama kay Cecilia. Hindi rin siya umatras at itinoon niya ang kanyang enerhiya at nagpakawala ng isang malakas na bagzo ng hangin. Ang dalawang puwersa ay marahas na nagbanggaan sa himpapawid.
Sa sandaling iyon, muling nagkita sina Ariana at Elsa. Ang huling pagkikitang ito ay hindi nilayon para maging magkaibigan sila, kundi para wakasan ang lahat sa literal na kahulugan. Nabasag ang kidlat ng kabalyero at humakbang si Elsa at tinanggap ang papasok na atake. Sa kanyang naghihingalong hininga, hinailan ng matandang kabalyero ang kanyang baluti na dala sa kanyang katawan. Kinuha ni Elsa ang talim ng awa at itinusok ito diretso sa kanyang puso. Nang masawi ang matandang kabalyero, nabali ang kanyang espada ng demonyo at nawala si Elsa. Walang nakaintindi sa nangyari at lahat ng mata at tanong ay nabaling sa lalaking nakaitim, naghahanap ng sagot. Ang pagpaslang sa master nito ay tungkulin ng espada ng demonyo. Maaga or huli, tatapusin din ni Ariana si Elisa dahil dumadaloy sa mga ugat ng babaeng iyon ang dugo ni Balbanil. Si Lucas mismo ang pumaslang sa orihinal na Elisa 3 taon na ang nakalilipas upang lumikha ng isang demonyo, isang paraan upang makatakas kay Balbanil at ang Elisa ngayon ay ang demonyong iyon. Matapos ipahayag ang revelasyon na ito, ang lalaking nakaitim ay naghagis ng isang napakalaking alon ng madilim na enerhiya kay Lucas. Habang abala si Lucas sa pagpigil sa pag-atake, nawala ang lalaki. Napatingin ang lahat kay Lucas, umaasang tatanggi, ngunit sa halip ay kinumpirma niya na totoo ang sinabi ng lalaki. Ang kanyang pagkumpirma ay nag-iwan sa lahat na natigilan sa kanilang kinatatayuan, ngunit alam nilang may mga bagay na dapat itanong at mas mabuting huwag nang ituloy. Ang mahalaga ngayon ay ang pagbibigay ng maayos na libing sa nasawi na matandang kabalyero. Matapos ang insidente, nagkaroon ng kaunting pagkasuklam si Cecilia kay Elisa. Hindi na niya dinadala si Ariana sa kanilang bahay para kumain gaya ng dati, na labis na ikinalungkot ni Elisa. Pakiramdam ni Lucas ay normal lang ito. Total, silang dalawa naman ay magkasama na bago pa man ang lahat ng ito, kaya mas mabuting ituloy na lang nila ang kanilang ginagawa. Tinanong ni Elisa si Lucas kung iyon nga ba talaga ang nararamdaman niya. Matagal siyang natigilan sa tanong na iyon, hindi mahanap ang tamang salita. Tahimik na pinapanood si Elisa habang naglalakad palayo para gawin ang kanyang mga gawain. Nahirapan si Cecilia sa bagay na iyon, ngunit hindi makahanap ng paraan para malutas ang kanilang problema. Hinamon siya ni Ariana mula sa gilid, kung pareho silang demonyo ni Elisa, may mababago ba iyon? Titigil na ba si Cecilia sa pagiging malapit sa kanila? Dapat niyang balikan ang pagtingin ni Elisa kay Cecilia noong unang beses silang nagkita at tanungin ang sarili kung may kakaiba ba ngayon. Sinunod ni Cecilia ang payo ni Ariana at naalala niyang walang nagbago. Ito pa rin ang parehong maliwanag at inosenteng ngiti. Napagpasyahan niya na kapag natapos na ang kanyang mga tungkulin, pupunta siya sa bahay at hihingi ng taos-pusong paghingi ng tawad sa babae. Ngayon ang araw ng komperensya ng Balbanil at nagtipon ang lahat upang pag-usapan ang isyu. Nakita ni Cecilia ang lalaking nakaitim na nakasakay sa karwahe ng imperyo. Sa kanyang pakikipaglaban kay Lucas, nabunyag ang kanyang mukha, at walang alinlangang siya rin ang taong iyon. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, hinugot ni Cecilia ang kanyang espada at sumugod, layuning hiwain ang ulo nito, ngunit mas mabilis na nagpakita ang kanyang mga bodyguard upang harangan siya. Sumugod ang mga kabalyero sa malapit, pinigilan siya, at kinuha ang kanyang espada. Nang dumating ang kapitan ng kabalyero, mabilis niyang ipinaliwanag na ito ang lalaki, ang nakaitim, na siyang may kagagawan sa lahat ng bagay. Nabigla ang kapitan sa kanyang natuklasan, ngunit walang ebidensya na magpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Bagamat nabanggit na siya ni Charlene bilang Siegfried, at dumating si Lucas sa pinangyarihan sa tamang oras upang suportahan siya, hindi pa rin ito sapat. Siya ang commander ng mga puwersang militar ng imperyo. Ang titulong iyon lamang ay sapat na upang pag-isipang mabuti ng lungsod bago siya arestuhin, lalo na't ang lahat ay nananatiling malabo. Sa huli, pumasok ang lahat sa silid ng komperensya. Iniharap ni Lucas ang banal na espada, ngunit hindi pa rin ito kompleto. Kaya naman isang grupo ng mga walang silbing matatanda na walang nagawa ang nagsimulang magsalita, or mas tumpak, ipahiya si Lucas. Binanggit nila kung paano niya ginawang demonyo si Elisa. Pagkatapos ay lumipat sa mga walang galang na pahiwatig tungkol sa kanyang mga aktibidad sa gabi. Ang mga utak na hindi ginagamit para sa pag-iisip, ngunit ang pagtatalaga ng lahat ng desisyon sa maliit na sundalo sa ibaba ay makapagdudulot lamang ng mga kaisipang ganoong kalibre. Walang imak si Lucas at si Cecilia, na nakaupo sa tabi niya,
ay naramdaman ang pagkulo ng kanyang dugo hanggang sa puntong talagang gusto niyang bunutin ang kanyang espada at putulin ang bawat isa sa mga matatandang taunang ito. Habang mas sumusuko siya, mas lalo silang nagpupumilit, na lalong nagtutulak kay Cecilia palapit ng palapit sa gilid. Upang maiwasan siyang mawalan ng kontrol, kinailangan siyang paalisin ni Lucas. Nagpatuloy ang komperensya ng kahihiyan ng walang patid. Sa loob ng komperensya, walang kahihiyang iminungkahi ng imperyo na ibalik si Lucas sa kanilang teritoryo sa pagkukunwaring ginagawa nila ang banal na espada. Naunawaan ng lahat ang katotohanan at gusto lang nila siyang pagsamantalahan. Pareho ang intensyon ng monarkiya at nakita ng pinuno ng mga hausiman ang kanilang mga pakana at agad na tumanggi, na isinara ang anumang karagdagang talakayan tungkol sa bagay na ito. Nalulumbay na naglakad pa uwi si Cecilia at ang unang ginawa niya ay humingi ng tawad kay Elisa. Hindi siya sinisi ni Elisa. Sino ba ang maaaring umakto ng normal matapos malaman na ang kanilang kaibigan ay isang demonyo? Sa kabaligtaran, lubos na nakonsensya si Elisa. Maliit siya at kamukha ng orihinal na Elisa, ngunit ibang-iba ang kanyang personalidad. Marahil ay nakakaramdam ng sakit si Lucas tuwing titingin siya sa isang taong kalahati lang ang pagkakaiba at kalahati lang ang hindi. Gayunpaman, walang pagnanais si Elisa na umalis sa tabi ni Lucas. Gusto niyang gawin ang lahat para tulungan ito. Maging sa pagluluto, paglalaba, pagwawalis ng sahig, or pag-aayos, gusto niyang gawin ang lahat. Nang marinig ito, may kung anong kumurot sa loob ni Cecilia. Tumakbo siya papunta sa komperensya ng Balbanil at buong tapang na ipinahayag ang tunay na nangyari 3 taon na ang nakalilipas. Hindi isinakripisyo ni Lucas si Elisa para iligtas ang kanyang sarili. Si Elisa mismo ang nagsagawa ng ritual ng death song at nakipagkasundo sa isang demonyo para iligtas ang kanyang kaibigan noong bata pa, ang taong mahal niya. Sa proseso ng kontrata, kahit sino na may pangunahing kaalaman ay nauunawaan na walang sino man ang maaaring pilitin ng ibang tao na gawin ito ng labag sa kanilang kalooban. Kinilala ng mga tao roon ang loika, ngunit matigas ang ulong tumangging pumayag. Paano kung pinilit ni Lucas si Elisa noon? Simple lang ang patunay, may kakayahan si Elisa sa pagpapanday. Kung napilitan siya, bakit hindi pinili ni Lucas na lumikha ng isang demonyong mas malakas kaysa kay Balbinil sa halip na isa na may kakayahang panday? Ang totoo ay sa kaibuturan ng kanyang puso, palaging nais ni Elisa na manatili sa tabi ni Lucas at suportahan siya. Iyon lang at matagal nang naunawaan ito ni Lucas, ngunit tumanggi siyang tanggapin ito. Iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi niya kailanman nagawang pandayin ang banal na espada para supalin si Balbanil. Sa kaibuturan niya, ang tanging hinanggad niya ay ang gumawa ng isang espada na hindi kailanman mababali, isa na maaaring magprotekta kay Elisa sa nakaraan pati na rin sa Elisa ng kasalukuyan. Si Siegfried ay humagalpak sa mapangot siyang tawa matapos marinig ito, pag-ibig ba ang tinutukoy niya? Posible kayang talunin nito ang makapangyarihang demonyong nasilyuhan. Hindi nag-aksaya ng salita si Cecilia at binunot niya ang espada ni Lucas at itinutok ito sa mesa. Kung hindi siya naniniwala sa kanya, dapat niyang subukang putulin ito gamit ang kanyang banal na espada. Ganito mismo ang ginawa ni Siegfried at sa pinakaunang paghiwa, ang espadang ipinagmamalaki niya ay hindi tumagal kahit 1 segundo. Naputol ang dulo ng kanyang talim at lumipad diretso sa pinuno ng delegasyon ng imperyo, halos ipadala ang lalaki sa kabilang buhay. Pagkatapos ng pagpapakitang iyon, walang nang-ahas na hamanin ang mga kasanayan ni Lucas sa pagpapanday. Gayunpaman, si Siegfried ay nag-aalab sa kahihiyan. Hindi mapigilan ang kanyang galit. Tinawag niya ang mga demonyo upang salakayin ang lungsod. Kasabay nito, sina Lucas at Elisa ay nag-uusap ng tapat tungkol sa hinaharap. Ayaw niyang isipin ni Elisa na isa lamang itong anino ng kanyang matandang kaibigan. Talagang pinagsisihan niya ang pagbibigay sa kanya ng pangalang Elisa. Hindi dahil lumaki itong may kakaibang personalidad kaysa sa orihinal, kundi dahil napagtanto niya kung gaano siya kawalang isip. Sa huli, ang tanging nais ni Lucas ay ang mabuhay si Elisa ayon sa gusto niya at hindi kailanman magtago sa likod ng anino ng iba. Sinabi naman ni Elisa kay Lucas na kahit kailan ay hindi siya nakaramdam ng pasanin or kalungkutan sa pamumuhay kasama niya. Mula ngayon, nasa iisang bangka na sila, magkasamang naglalayag. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, isang halimaw ang tumalon mula sa tubig. Pinutol ito ni Lucas ngunit isang buong kawan ang dumating.
Dumiretso si Cecilia sa laban ng walang pag-aalinlangan at lumaban siya ng may matinding determinasyon. Bagamat ibang kwento ang resulta, nilipol ni Lucas ang buong kawan habang si Cecilia ay nakagawa ng isa at nabali ang kanyang espada, tunay na walang masabi. Hindi lang dito, ang buong lungsod ay kinubkob. Sa lahat ng dako ay walang awang pinapaslang ang mga mamamayan. Nagliliyab ang mga gusali, na ginagawang isang war zone ang dating mapayapang lungsod na ito. Sabi nila, mas matanda ang kagubatan, mas malakas ang pampalasa at pinatunayan ng kapitan ng kabalyero na tama ang kasabihan. Matanda na siya, pero hindi man lang nanghina. Ibinalot niya ang dalawang napakalaking pabigat sa leeg ng isang halimaw, hinayla ito pababa sa lupa, at hinayaan ang mahigit 100 lalaki sa likuran niya na humila para sa isang halimaw na ito na pabagsakin. Ngunit hindi lamang mga tao ang maaaring humingi ng tulong. Ganoon din ang ginawa ng mga demonyo, at ang larangan ng digmaan ay lalong naging mabangis at mas matindi sa bawat minuto. Mabilis na bumalik si Cecilia at muling sumali sa laban. Dahil sa kanya at kay Ariana, ang kalamangan ay bumalik sa panig ng sangkatauhan. Sa panig ni Lucas, hahanapin na sana niya si Siegfried at itutulak ang isang bagay na hindi kanais-nais kung saan hindi sumisikat ang araw nang tambangan siya ng isang halimaw. Mabuti na lang at mabilis na tumugon si Lucas upang hatiin ito sa mga piraso. Ang isang sirang tulay ay nagpatagal kay Elisa sa pag-ikot. Pagdating niya, si Lucas ay nag-iisang nagunahan upang harapin si Siegfried. Matagal nang magkaaway ang dalawa at nang magtama ang kanilang mga mata, parehong hinugot ang kanilang mga espada, bawat isa ay sabik na tusokan ang isa't isa. Habang nakikipaglaban si Lucas sa lalaking nakaitim, tumakbo si Elisa kay Cecilia na umiiyak upang iulat ang sitwasyon. Kontrolado na ang mga bagay-bagay dito, kaya nagpa siya si Cecilia na suportahan si Lucas. Habang nasa daan, naharang siya ng tagapag-alaga ni Siegfried. Walang espada ng demonyo ang kalaban, ngunit napakalakas nito. Ang mga ordinaryong bagzo ng hangin ni Cecilia ay hindi man lang siya nataman. Sa halip, si Cecilia ang unti-unting natulak sa isang sulok ng mahika ng babae. Sa sandaling malapit na siyang bumagsak, sinakop ni Cecilia ang isang pagkakataon at nagpakawala ng isang napakalaking bagzo ng enerhiya ng hangin. Umukit ito ng mahabang bakas sa lupa, dumaan sa isang pader, at nag-iwan ng isang nakanganga na butas. Nang lumapag ang babae, nawalan na siya ng kakayahang lumaban at hindi na makagalaw. Pagkatapos ng mapaminsalang pag-ataking iyon, bumalik si Ariana sa anyong tao. Masyado na siyang naubos ang enerhiya at hindi na niya kayang magpatuloy sa pakikipaglaban. Pagbalik sa larangan ng digmaan ni Lucas, ginamit ni Siegfried ang kanyang napakalakas na espada ng demonyo at muntik nang mabasag ang katana ni Lucas. Nang pareho silang sumugod sa huling pagsalakay, nabali ang katana ni Lucas. Isang sugat ang bumukas sa kanyang tagiliran at siya ay natamba. Nakita ito, sumugod sina Cecilia at Elisa. Dahil sa mahusay na kalamangan, naging lubos na kumpiyansa si Siegfried. Mas marami, mas masaya. Walang armas si Cecilia ngunit tumangging umatras. Humakbang siya paarap at ginamit ang sarili niyang katawan upang harangan ang pagsulong ni Siegfried. Sa paningin ng kalaban, nakakatawa ito. Ang isang kabalyero na walang espada ay parang nakaupong pato lamang. Ngunit para kay Lucas, ito ay isang pagpapakita ng lubos na determinasyon. Kapag nangako ka sa isang bagay, magagawa mo ito. Ang mga hakbang na hindi gaanong mahalaga ay hindi lamang magpapakasawi, kundi mapapahamak din ang mga taong mahal mo. Hindi pinansin ang katotohanan na ang kanyang katawan ay nagpapakita ng mga senyales ng pagsuko. Tinawag ni Lucas si Elisa at sinimulan ang proseso ng pagpapanday. Hindi makapaniwala si Siegfried na kaya niyang gawin ito kahit sa sugat na iyon at naghintay sa huling sandali. Ngunit ang mga bagay ay ibang-iba sa kanyang inaakala. Samukha si Lucas ng isang madaming dugo, ngunit hindi pa rin bumagsak. Nanatili ang kanyang buong katawan habang isinasagawa niya ang bawat hakbang ng pagpapanday ng may katumpakan. Nang bunuti ng espada, mayroon itong asul na talim na puno ng pag-asa. Ibinigay ito ni Lucas kay Cecilia, at sinabing putulin mo ang tao na iyon ngayon din. Hawak ang katana na matagal na niyang pinapangarap, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Cecilia. Sumugod siya at nagbanggaan ang asul na talim at ang kadiliman sa isang pag-ulan ng mga kislap. Dahil hindi niya mabali ang espada, sinubukan ni Siegfried na talunin si Cecilia gamit ang malakas na puwersa at ito ang kanyang nakakasawi na pagkakamali.
Itinaas niya ang kanyang talon pataas at isinugod ito ng malalim sa kanyang espada. Sa gulat ng lahat, naputol ang espada ng demonyo sa dalawa. Sinamantala ni Cecilia ang sandali, tumalon, at isinugod ang kanyang talon sa isang patayong atake. Tumagos ang espada sa katawan ni Siegfried, ngunit tila umabot na sa limitasyon nito at nabali. Dahil doon, malubhang nasugatan lamang siya, hindi nasawi. Napagtanto na ang pananatili pa ay nangangahulugan ng tiyak na kasawian, tinitigan ni Siegfried silang tatlo gamit ang makamandag na mga mata. Tandaan mo ang mukha ko at pagkatapos ay naglaho siya ng mas mabilis kaysa sa isang asong tumatakbo sa isang bukas na kalye.